Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay sumasapit sa inyo ngayong araw pong ito sa ganap na alas 3 ng hapon, July 12, 2020. Ito po muli ang inyong lingkod at kaibigan na si Brother Melvin Sarmiento na nagpapasalamat at nandyan pa rin po kayo nakantabay. Kasama ko rin po ang aking technical, syempre as always, Princess Alia Sarmiento, ang aking unika iha. Kaya't kami po ay nag-aanyaya na sa buong oras ng programa ay muli samahan niyo po kami at mag-forward lamang po kayo ng inyong mga katanungan na may kinalaman po sa usapin ng Biblia. Doon niyo po i-forward sa atin pong inbox ng atin hong Reasons of Faith Facebook account para po akin pong makitang mabuti kasi madalas dito po sa comment section below ay natatabunan po kaya naghahanap po ako, pero okay rin po na dyan po kayo mag-forward sa ating comment section, pero para hindi natin malagpasan, mas makikita ko kapag nasa inbox ng Reasons of Faith Facebook account po natin. So yun po, ang programang ito ay nabanggit natin, tumatalakay ng usaping may kinalaman sa atin hong pananampalataya at nakabatay po sa ebidensya na mula sa salita ng atin pong Panginoon. It is more of analytical program. Dito po ay ginagamit nating mabuti yung rationally. Ibabatay po natin yung analytics, rationally sa evidence. Yan po yung ating pagbabatayan para makapag-come up tayo ng konklusyon sa atin hong pinag-aralan. So, ganun din po ang programang ito, it's more on pragmatic, practical. Hindi po tayo masyadong gumagamit ng mga high-end na mga technical. Pero kung kailangan gamitin, ginagamit po namin. Pero hanggat maaari, ay dinadala ko po in layman term, common, para mas, kumbaga vernacular, para mas maintindihan ng mga common nating kaibigan na mga maaari ngayon lang nag-aaral at hindi masyadong familiar sa mga technicalities ng banal na kasulatan. Siyempre, sa lahat din po ng ating mga kapatiran na patuloy na nag-aaral ng mas malalim na pag-aaral sa salita ng Diyos, welcome po lahat dito po sa ating programa. Okay, so bago po tayo lubusang dumako doon sa pagsagot sa mga tanong, ay patuloy ko pong ina-announce sa inyo yung atin hong Reasons of Faith Season 4. Paki-flash, pakilagay sa screen, Ali, yung atin hong Reasons of Faith Bible Institute Season 4. Yan po, magsisimula na ho itong last week nito pong buwan ng Hulyo, itong July, So, i-upload ko po yung akin hong video lecture, lecture number 1, at sasabihin ko po sa atin hong mga enrollees lamang, doon nila pwedeng ma-download po yon. Okay? So, yung mga humahabol po sa atin pong pagparehistro ay hanggang na lang po ito, July 24 na lamang po. So, anyway, libre po na ipinagkakaloob yan ng Reasons of Faith, ang pagtuturo ng mga subject na may kinalaman po sa biblical interpretation, sa nature po ng ating church, maging sa offer nating ilan sa paraan paano makabasa at makasulat ng at least basic Hebrew at Greek. Napakahalaga po na mag-upgrade po ang atin hong mga kapatid para lamang po yan sa mga kapatiran. At ganoon din tuloy-tuloy at yung atin hong Reasons Spirit of Prophecy series, pakilagay sa screen. Yung ating Spirit of Prophecy series every second Saturday of the month. So, dito po natin ginagawa sa studio ng Reasons of Faith. Dahil ito po talaga ay dapat sa Church ng Pasig, kaso nga dahil sa ating sitwasyon, so tinuloy na lamang po natin kahit ilang buwan ang lumipas. Basta every second Saturday of the month, alas 3 pa rin po ng hapon sa tuwing may Reasons of Faith program tayo. Diyan ko po tinatalakay yung mga usaping may kinalaman po sa issue about Ellen White, sa sanctuary doctrine, at sa iba pa hong mga kinakailangang maintindihan natin kapag gumagamit tayo ng Spirit of Prophecy o tumatalakay ng mga ganong issue. Huwag po nating pakinggan kung ano-ano mang mga samot-saring paninira sa labas. Dito po kayo makinig.
dahil ito'y lecture para po doon. Mas formal po ito at hindi basta-basta bara-bara lang na salita, no? So yun po. So bago tayo magsimula sa atin hong pagsagot na sa mga tanong, tayo po muna ay magtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat niloob niyo po na maipagpatuloy ang programa ngayong araw sa ganitong oras, O Diyos, at samahan kami ng Santong Espiritu, aming dalangin, na ipagkaloob ang karunungan upang ang bawat isa ay magkaroon ng kapakinabangan, na kami po ay tumibay sa aming pananampalataya at manindigan sa tama, at maging epektibong daluyan ng pagpapala sa aming kapwa, dahil ipapaunawan niyo po sa amin ang inyong mensahe sa praktikal na pamamaraan. Ipagpatawad din ninyo, Ama, ang anumang mga pagkukulang, pagkakasala na inyo pong nakita sa amin, upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, ngayon, naalala ko, bago pala tayo dumiretso dito sa pagsagot sa mga tanong. Anyway, bago ko ituloy yun, isa pa palang announcement. Yung ating YouTube channel, paki-subscribe po, pakilagay ali. Yan po yung ating ROF Media Ministry. Sa Facebook account po, nandyan yan, nakapin sa taas. So makikita nyo. Pag pumunta kayo sa Facebook account ng Reasons of Faith, ayan po, makikita nyo po yan. At yung link, i-click nyo lang, dadalhin kayo sa ating YouTube channel. Paki-subscribe po. Pindutin nyo po yung subscribe, maging yung notification bell para every time na mag-upload po kami ng video ay manonotify po kayo. Okay, so yun po. Ito yung aking naalala kahapon. Kasi binabasa ko ho yung mga comment after po ng program kasi nga ang gusto ko talagang matapos, kaya inuuna natin yung mga unang tanong. Yun po yung ginagawa natin doon, yung mga unang tanong. Kasi nakapila nga po at ako'y nagpapasalamat dahil kayo po kahit medyo matagal bago masagot, dahil nga po nakapila. So naiintindihan naman po ng marami nating mga taga-subaybayan. Hindi ibig sabihin masasagot agad. Depende, pagka naubos at konti na lang yung tanong, pwede kami sumagot maging ng live. So, ngayon ito. Yung mga kapatid kahapon, aking napansin masyadong maiinit yung atin mga binibitawang salita huron. Huwag ganon. Hayaan po natin. Halimbawa, yung ibang mga kaibigan natin na magtanong, halimbawa, kilala nyo sila na sila'y nanggugulo po doon sa iba. Dito, as long na hindi nanggugulo, welcome naman ho ang lahat na magtanong. So wag po nating pigilan, mga kapatid, yung pagtatanong ng iba. Wag na tayong magbitaw ng mga hindi magandang salita sa kanila. Kasi nga po, ako nang bahala ho doon. I-handle ko naman ho ng maayos yung mga yan. May mga nagtatangka ng dati, pero hindi ho obra dito. Kaya hayaan nyo po ako mag-handle. Kung makita nyo po yung makukulit nilang tanong, hayaan nyo na po, ako nang bahala. Kasi ang panuntunan po ng Reasons of Faith, as long as maayos naman yung nagtatanong, tinatanggap ko yan. As long as yung gusto niya'y magtanong, okay lang ho sa akin yon. Kasi sa pagtatanong ng iba, merong ibang nakikinabang doon sa sagot. So pabayaan po nating magtanong kahit sa tingin nyo, sa ibang programa ng ating mga kapatid, makulit sila doon. Dito hindi naman nila kayang mangulit dahil hindi ko papayagan yung mga ganon. Kaya, yun ang napansin ko kahapon sa mga comment. Pabayaan natin, mga kapatid, yung magtatanong. Hayaan yung ako na ang sumagot. Ngayon, yun nga yung warning ko sa mga kaibigan naman natin, or sa ibang mga kapatid, pag magtanong, ibig sabihin, hindi nyo alam yung sagot. Kaya nagtatanong. Yan ang isang uri ng nagtatanong. May isang uri naman ng nagtatanong na gusto niyang kumbaga, kung yung kanyang nalaman, kapareho din ba nung aking isasagot? Yun naman yung isa pang uri ng nagtatanong, parang confirmatory. Pero yung pinakamatindi, yung pangatlo, yung mga nanunubok. Madali ko lang naman malaman yung mga nanunubok. Dahil ako pag sumagot at iriribat yung sagot ko, pwede naman kayo magribat as long as maayos. Pero kung gagamit po kayo ng mga salita na hindi maganda sa aking pandinig, hindi ko kayo ubra dito. Sinasabi ko ng diretso, wala kayong puwang dito. Ngayon, pag sumagot na ako at hindi nyo gusto ang sagot ko, karapatan nyo po yan. Dahil lahat naman tayo, sabi nga hindi natin mapiplease lahat.
So, kung hindi nyo gusto sagot ko, walang problema sa akin yun kasi nga karapatan nyo yon. Ngayon, kung sakaling ipilit nyo naman yung gusto nyo mangyari, ay lalong hindi uubra yan dito. Hindi uubra yan. Yun yung warning ko naman doon sa iba. Pwede kayo dito as long as maayos kayo. Huwag ko kayong gagamit ng mga foul na salita dahil hindi na ho kayo makikita dito sa Reasons of Faith. Ako ho kasi, ang prinsipyo ko po rito, hindi ho ako nagpaparami ng followers at gugustuhin ko lang yung kahit labag doon sa kalooban ko yung mga sinasabi nila, tatanggapin ko para dumami. No! Wala akong, kumbaga, hindi yun ang intention kung bakit may Reasons of Faith. Ang Reasons of Faith ay para po sa mga sincere na mga Bible students na gustong makaalam ng katotohanan. Ngayon, kung ang purpose nyo, uulitin ko, kung ang purpose nyo ay para manubo, kagaya ng ginawa ng mga Fariseo, ng mga Saduseo, ng mga Herodiano kay Kristo, nagtatanong sila hindi para matuto, kundi para manubok. Again, pag sumagot na po ako, yun yung sagot ko. Wala nang rebuttal. Kung mag-rebut kayo, mag-comment lang kayo, pero ayusin yung pagko-comment nyo. Yun po yun. Kagaya ng mga dati ho rito, pinagsabihan ko rin. Kahit yung ibang kapatid, although hindi ko na inintindi yun, basta sinabi ko yung dapat nilang marinig, pag mga bata ho sila, okay lang yun. Mga bata sa pananampalataya. Pero kung tayo matatanda na, huwag ho tayong gagamit ng mga salita na pang millennials, ha? Hindi ho bagay. Nabasa ko kasi yung mga salita dun Sa halip na mag-iba tayo, sabi ni Pablo sa Roma 12:2, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa halip na mag-iba, gumagaya. Di bali sana kung mga millennials pa rin ang edad natin. So dapat habang nagkakaedad tayo, magiging pulido yung ating mga binibitawan doon, lalo na ito nasa social media. So tayo yung mga tinuturing na Kristiyano, dapat makita sa atin, sa ating bibig, sa ating sinasabi, yung pagiging Kristiyano natin. Although minsan nadadala tayo ng galit ng emosyon. Napapatawad naman yon. Pero kung pinapractice ng atin mga kapatid o mga kaibigan, yung mga salitang hindi angkop sa isang Kristiyano, na ideal ng pagiging Kristiyano, kung gumagamit kayo ng ganung salita, tinitiyak ko wala kayong puwang dito sa Reasons of Faith. Okay? Paalala lang po yon para magkaintindihan tayo. Bakit po? Kasi ang concern ko po rito, ang pinagmamalasakitan ko, ay yung mga sinsirong gustong matuto. Marami po sila. Ngayon, kung may isa, dalawa, tatlo na pasaway, hindi ho kayo, kumbaga, hindi ho po pwede yan dito. Okay? So, doon ang aking malasakit sa mga sincere na nagtatanong na gustong matuto. So, yun po, ganun kahigpit ang Reasons of Faith. Kasi hindi ko pinapayagan dito yung tinatawag na teatro, na para tayong nasa theater, dakdak ng mga salitang hindi maganda pakinggan. So, tigilan po natin. Yun ang aking masasabi. Kahit sa ating mga kapatid, huwag tayong magbibitaw ng anong salita. Pabayaan nyo si Brother Melvin na sumagot. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa inyo, siyempre, dahil nakasubaybay po kayo. Ang panawagan ko lang, huwag ho ninyong papatulan at magbibitaw kayo ng hindi rin magandang salita sa atin mga tagapagtanong. Kahit hindi sila mga kapatid, kasi nga sabi ko, welcome ang lahat, kapatid man o hindi. Kumbaga, wag na nating tuligsain yung mga makukulit magtanong as long as maayos naman yung kanilang pagtatanong. Yun ang akin, tinatanggap ko yan. As long as maayos. Okay? Yun po ang aking paanyaya. So, pagkatapos itong programa, inaasahan ko na wala na akong makikita na hindi magagandang palitan ng salita sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Okay po? Yun lamang po ang akin pong panawagan sa inyo. Okay. So, pasok tayo ngayon, Ali, dito po sa tanong na galing kay Brother Sandogo Gimo. Wow. Ang tanong dito ay, Bro Melvin, magandang hapon po. Pakipaliwanag naman po ang Seraphim at Cherubim. Salamat po. God bless po sa inyo at sa bumubuo ng ROF Ministry. Praise God, Brother Gimo. Okay, ganito yan. Although nabanggit ko ito, naalala ko kahapon kasi may nagtanong kahapon. Anyway, basta may nagtanong, ito nga, sinasabi natin, Cherubim, Cherubim, ay grupo po yan ng mga anghel. Yung isa naman ay Seraphim, kagaya ng pagkabanggit ko rito. So, mga grupo yan ng mga angels, no, sa langit. Kanya-kanyang katawagan. Ngayon, nabanggit ko rin yung kahapon na itong Cherubim
ay dito nanggaling sa grupong ito yung pong pinakamataas na anghel sa langit na sinasabi sa Ezekiel 28 mula verse 12 at patuloy na nasa kanya lahat yung mahalagang kasuotan. At ang sabi sa verse 15, siya ay sakdal. Sakdal siya, perfect. Thou was perfect in the day that thou was created, till iniquity was found in thee. Itong angel na yon ay walang iba kundi si Lucifer. Okay? Si Lucifer na pinili na lumaban sa Diyos. Perfect choice niya. Merong binigay ang Diyos na free will. Nilabanan niya ang Diyos. Kaya siya naging Satan. Okay? Galing siya sa grupo ng mga kerubin. Kasi nga po, kung napansin niyo maging sa structure sa sanctuary, yung dulo ng luklukan ng awa, magkabilang dulo, may dalawang anghel doon na kumbaga yung kanilang pakpak nakabukas doon at nakatunghay doon sa luklukan o sa mercy seat ng ating Panginoon. So symbol nga yon ng maging mga angels ay tagapaglingkod, inatasan ng Diyos. So yung mga kerubin, ang mismong nasa direct, kumbaga nasa presensya mismo ng ating Panginoong Diyos, yung mga kerubin. So yun po yung kaibahan ng kerubin sa seraphim. Although sila lahat ay mga anghel din. At yung mga anghel, dagdagan ko na rin, hindi po nag-aasawahan sa langit, kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 22 verse 30. So sa makatuwid, nung sinabi ni Kristo, hindi nag-aasawahan, mayroon ding mga babae na anghel, lalaki at babae. Pero sa Biblia, ang nakita lamang natin na mga pangalan ay katulad na ni Lucifer at itong si Miguel. Miguel Arcangel, yung nakipag-usap kay Maria para ipaalam na siya ay magdadalang tao. So, yun po, kabilang sa grupo ng mga kerubim. Okay? So, yun lamang po ang atin pwedeng masabi dito sa tanong na ito. At wag po kayo maniwala, dagdagan ko na rin, ng tungkol doon sa mga maliliit na anghel. Na pinapalitaw na doon daw galing yung tuwing dumarating daw yung Valentine's Day, yung namamana na si Cupido. Walang ganun ho, okay? Walang ganun ho. Yun ay traditional belief lamang na nilikha ng tao sa kanilang isipan. So walang baby angel. Walang ganon. Cherubim, seraphim, grupo ng mga anghel po yan. Okay? So yun ang ating sagot, Brother Gimo. Pasadahan natin ito, Alian, ng isang araw na ipakilagay yung sa screen. Etong galing kay Robert James Gear. Ito kasi parang ito yung naligaw lang na kaluluwa doon. Wala naman tanong pero napansin ko parang mayroon siyang mga tinutuligsa na mga followers ng ROF. So babasahin ko lang ito kasi pumasok siya doon Naligaw siya. Topic ko yata noon about Ellen White. Okay, sabi rito. Nakalagay sa screen, Ali, kahit anong paliwanag mo, anong basal ng Diyos mamuno ang isang babae. Sinabi na hindi kayo mauubusan ng lalaki, bakit ang kulit ayaw pailalim sa isang malaki? O isang malaki. Kaya kayo, impis pa lang mali na. May mga bokabularyos ang kakaiba no? Pero intindihin ko na lang ha. Sinasabi dito, ang gusto nyo sigurong ipunto, kahit daw anong paliwanag natin sa Biblia, basta ang puno daw ng Adventist ay babae, mali pa rin kayo. Yun, mas madaling maintindihan yon. Kasi may mga vocabularyos ang kakaiba. Sunod, Ali, pakilagay yung sinabi niya. Kahit anong sabihin mo, may founder, may co-founder, isa lang ibig sabihin yan. Founder at ayaw ng Diyos yan, kaya impossibility pa, mali yan. Kaya bakit kayo sasama sa mali, meron namang tama. Ayan. So, ang sinasabi nga niya rito, kumbaga, kita na natin kung saang grupo ito napapabilang kasi ganito magsalita yung grupong yun na ang founder daw ng Seventh-day Adventist, babae. So, siguro may kapatid tayong sumagot, co-founder siya. Sabi nga nito, founder man o co-founder, ganun pa rin yun. Ibig sabihin, si Ellen White daw nagtatag ng iglesia, kaya mali pa rin ang samahan ninyo. Ito na nga yung sinasabi natin. Pasadahan ko to kasi pumasok siya doon sa ating inbox, sa ating comment section ng ating programa. Ito na nga, may mga tao talaga na kahit anong gawin mong paliwanag, ang gusto nila, yung masusunod, yung iniisip nila.
Madalas na nating ipaliwanag ito na si Ellen White po, hindi puno. Okay? Hindi siya puno. Iba kasi yung puno bilang head ng church kaysa doon sa function na pinapaliwanag natin regarding kay Ellen White. Si Ellen White, kailanman hindi naging puno ng Seventh-day Adventist Church. Kaso may mga tao talaga, sabihin ko ng diretsa, matitigas ang ulo. Yung gusto nila, yung paliwanag nila, yung gusto mangyari, tapos sasabihin na lang nila na kumbaga hindi nyo lang inaamin. May naalala tuloy ako. Hindi nyo lang inaamin. So, anong mangyayari sa ganitong takbo ng usapan? So, hindi magkakaroon ng pagkatuto at pagkaunawa sa pagpapaliwanag ng iba. Kasi halimbawa, inaakusahan mo yung isang tao o isang grupo, karapatan niya magpaliwanag kung anong meron sila dahil sila yun sila nagtatag. At sa pagkakataong ito, kami yon Seventh-day Adventist. Kami ho ang may karapatang magpaliwanag kung ano yung function, kung ano si Ellen White sa Seventh-day Adventist Church. At yun na nga yung mga tinalakay natin doon sa unang episode, ikalawa at hanggang ikatlo na episode ng Spirit of Prophecy. Kung gustong matuto nitong taong ito, puntahan niya yung mga video, huwag siyang makinig doon sa daldal lang ng daldal at banat lang ng banat na para bagang, alam mo yung kumbaga sa sundalo, yung indiscriminate firing, yung walang pakundangan putok lang ng putok. Walang pakialam kung ang tatamaan niya ay may kakatama siya ng mga civilian o mga inosente. Ganon din ang style ng mga to. Banat lang ng banat. Nagpapaliwanag na nga ang church, kailanman hindi naging puno si Ellen White. At tama po, yung sinagot marahil sa kanya nung iba nating kapatid, sinasabi sa ating fundamental beliefs, co-founder. So sabi nga dito, wala namang pagkakaiba, founder man, co-founder man, pareho lang 'yon. Ang tawag nito, ang fallacy or error na nakumit ng mga taong to ay yung paulit-ulit kong sinasabi, straw man's fallacy. Yung isa pa rito, yung fallacy of equivocation. So puro mali ang kinukumit o ang nagagawa ng grupong to Kasi dapat kami ang tanungin kung ano ang pagkakilala namin. Dahil kami ang nakakaalam niyan Ngayon, kung pinaliwanag na sa inyo, tanggapin nyo kasi sa amin yun kami nagpapaliwanag pero ipipilit nyo pa rin. Ganun pa rin yon. So, ang error mo dyan, fallacy of equivocation. Kasi pag sinabing equivocation, ipinagpapareho mo yung pakahulugan namin doon sa salita sa pagpapakahulugan mo. Yun ang equivocation. Pinagpapareho mo. May mga salita po na bagamat pareho yung salita, pero depende yan kung paano gamitin. Nagkakaiba sa paggamit. Dahil walang tao na pwedeng mag-monopolize. Hindi mo pwedeng i-monopolya yung salita. Depende yan kung paano ginamit. Sa Biblia, laksang example yan. Halimbawa, salitang laman. Yung salitang laman, pwedeng ikapit literal dito sa flesh or laman nga. Ang laman, pwede rin ikapit doon sa concept na pangsanglibutan. Laman yan. Kagaya ng sinasabi sa Galatia 5:19, mga masasamang pita ng laman. O mga inggitan, awayan, laman ang tawag dyan. Hindi tumutukoy sa flesh. So, yung isang salita, depende yan kung paano ginamit. Sa usaping ito, yung founder, co-founder. Yung pagiging co-founder ng understanding namin dito ay hindi para nagtayo siya ng iglesyang hindi tinayo ni Kristo. Ito, common na pinapaliwanag natin to. Si Kristo po ang siyang pangulong bato ng iglesia. Si Kristo po ang nagtayo. At ang Adventist nandoon sa ibabaw ng kinatayuan, ng kinasaligan. Yun ang madalas nating ipaliwanag ayon din sa sinabi ni Pablo kasi walang karapatang magtayo ang sino man, lalaki man o babae, sa isang iglesia na hindi nakatatag kay Kristo. At ano ang katunayan na ang iglesia mo ay nakatatag kay Kristo? Yun ang usapin dun madalas ang mga tao umiiwas doon. Anong katunayan? Yun na lang sa evidence. Anong katunayan ng iglesia mo nga ay nakatatag kay Kristo? Di ba yung sagot din ni Kristo sa pamamagitan ng aral, Juan 7:17. Na makikilala ninyo ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako ay nagsasalita na mula sa aking sarili. Meaning to say, kapag ang salita ni Kristo, turo ni Kristo, turo ng Biblia, ang turo mo, nakatatag ka nga kay Kristo. So yun po ang ibig sabihin, hindi kahit co-founder si Ellen White, hindi yung siya nagtayo o yung mga kasamahan na pioneers ng SDA ang nagtayo. Yung itinayo, yung pagkatatag sa doktrina na ni Kristo.
Yung kinasaligang bato, matibay yun eh. Hindi matitinag yun. Ayon sa aklat ni Mateo, Kapitulo 7, kinumpara yung pinagtayuan ng bahay, yung isa sa buhangin, yung isa sa batuhan. Bumagyo, umunos, yung nakatayo sa buhangin na natural, bagsak, wasak, nakatayo sa bato, matibay. Yun yung salita ni Kristo. O anong example ng turo ng Biblia at ni Kristo? Halimbawa, yung madalas na pinagtatalunan, yung hindi tinatanggap ng marami, yung pagsunod sa 10 utos, lalo na sa ika-4 na utos na binago ni Satanas. Pinalitan ni Satanas yan. Ginawa niya yung pangingilin ng araw ng linggo. Bagamat hindi alam ng mga tao yan. Kaya tinuturo nga natin Ayon yun sa Daniel 7:25, ginamit ng kaaway yung isang kapangyarihan para baguhin ang panahon at kautusan ng Diyos. So yun yung mga kautusan na nakatatag kay Kristo. Hindi yung kung ano-ano mga turo. So yun yung pinag-uusapan na lang dito. Hindi yung founder, co-founder. Kasi nga, yung pagiging co-founder ni Ellen White ay hindi nangangahulugang kasama siya doon sa mga nagtayo na iba sa itinayo ni Kristo. Yun pa rin ang aral ni Kristo So yun ang dapat pagtuunan ng pansin nung mga tumutulig sa ano bang aral ang Adventist na hindi aral ng Diyos at ni Kristo. Yun ang pag-usapan. Kasi kahit sino pa magtayo ng iglesia na yan, gamitin mo man yung pangalan ng Diyos at ni Kristo, na nag-warning nga si Kristo, marami ang gagamit sa aking pangalan na walang kabuluhan. Marami ang magsisiparito, ililigaw ang marami. Matthew 24, verse 4. Awit 139, verse 20. Gagamitin ng aking kaaway ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Kaya nag-aagawan talaga yung mga businessman na mga relihiyoso. Isipan mo, religious businessman. Kanya-kanyang tayo ng iglesia, kanya-kanyang agawan ng pangalan, nagdidemandahan dahil sa pangalan. Yung isa, hindi, pangalan na namin yan, iglesia ng Diyos. So yung iba, nagdugtong na lang doon para at least tanggapin ng Securities and Exchange Commission. So nag-aagawan sa pangalan para masabing sila daw ang tunay. Kaya nga sinasabi ni Kristo, hindi sa pangalan, dahil marami ang magsisiparito sa aking pangalan, ililigaw ang marami. Hindi ililigaw konti, marami ho At kaya yan naman ang literal na nangyayari ngayon. Naakit sa pangalan. Dapat maakit kayo yung turo. Yung turo. Yun po yun. So, ang nakumit nitong si Robert James Deere, totoo man yung pangalan nito kasi marami nagtatago Kaya nga wala man lang profile picture dito. Nagtatago sila Kaya ang nakumit niya, yung tinatawag na fallacy of equivocation. Kung para sa kanya, yung puno niya ay nagtayo, pareho lang yun sa Pero kung yung kanya namang idol, yung puno nilang tanungin, nakianib lang daw sila. Sabi nga natin madalas, madali ho ang mag-angkin at iba naman yung pagpapatunay. Madali kang mag-angkin na nakianib lang kami. So paano ka nakianib? Sa bunganga yun, pwede yun. Nakianib ka sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng pag-aangkin. Pero ang doktrina mo, labag sa doktrina ni Kristo. Bakit mo tinuturo na huwag ka nang sumunod sa 10 utos kasi luma na yan, panis na yan, lipas na yan. Mga salita nila yon. So yun ba yung turo ni Kristo? Yun ba nagtayo talaga sa ibabaw ng bato na si Kristo? Para palabasin na lipas, panis, luma ng 10 utos, ay hindi nga galing sa Diyos itong grupo ng samahang ito. Kaya ganito yung mga akusasyon na ginagawa po nila at hindi nakikinig ng paliwanag ng iba. Yun ang problema. So, paano tayo magkakaintindihan kung yung nagpapaliwanag na nga, hindi mo papakikinggan at sasabihin mo na lang, hindi nyo lang aaminin yan. Parang naalala ko na naman yun. Pinaliwanag na nga ng General Conference, ayaw pa rin. Hindi lang nila iaaminin daw. Yun. So, fallacy of equivocation. Yan ang hindi alam ng maraming mga nagtuturo Yung ano yung mga fallacy. Ano yung isang nabanggit ko pa? Fallacy, yung strawman's fallacy. Strawman's fallacy. Ano ibig sabihin ng strawman? Ang strawman's fallacy, halimbawa, ito yung doktrina ni A, ito yung kanyang kausap, halimbawa, si B. Gagawa si B ng doktrina na iba sa doktrina ni A. At ang gagawin nitong si B, tutulig sa inya yung doktrina daw ni A, samantalang sinabi ni A, hindi ko doktrina yan, ba't yan ang tinutulig sa mo? Nasundan nyo po, ang tawag dyan, strawman's fallacy. Hindi doktrina ni A, at sasabihin ni B, doktrina mo yan. Isabi nga ni A, hindi ko doktrina yan. Kagaya nito. Eksakto sa kanyang fallacy of strawman's fallacy. Bakit?
pinalilitaw nila na si Ellen White, puno ng Seventh-day Adventist Church. Ang sabi ngayon ng Seventh-day Adventist Church, hindi namin puno yan. Propeta ang function yan o ang gamit yan. Iba yung puno sa propeta. Sabi pa rin nitong si B, hindi, puno nyo yan. O yan. So nag-commit siya ng strawman's fallacy. Isa pa, para makarelate kayo sa strawman's fallacy. Etong si B, hindi niya kayang bugbugin si A. Okay? Hindi kayang bugbugin ni B itong si A. Kasi strongman malaking tao, malakas. Ang gagawin nitong si B, gagawa siya ng dayami. Alam niyo naman ang dayami, di ba? Lalo na sa mga magsasaka, dayami. Okay? Yung matapos anihin yung palay, ititracer, tapos yung nakuha na yung palay, yun dayami. Kumbaga. Dayami. So, malambot yun. Nung mga bata nga kami sa probinsya, doon kami naglalaro sa bundok ng mga dayami na yun. Kumbaga, yun yung ginagawa namin. Kasi malambot. So, eto nga, balik tayo. Hindi kayang bugbugin ni B itong si A kasi napakalakas, malaki. So, ang gagawin ni B, gagawa siya ng dayami. Nakamukha netong si A. At yun ang bubugbugin ni B, yung dayami. Kasi hindi niya kaya si A. Yun yung strawman's fallacy. Ganun ho ang sentido nun. Hindi kasi kaya ng grupong ito, yung doktrina netong si A. And in this place, yan nga Seventh-day Adventist. Sinasabi ng Seventh-day Adventist, ito ang doktrina namin. Gagawa ngayon si B ng ibang doktrina sa doktrina ng Adventist at bubugbugin nitong si B ang doktrinang ginawa niya para sa Seventh-day Adventist. Ang tawag doon, strawman's fallacy. Anyway, hindi naman nila maintindihan yun kasi wala silang analytics. Ang analytics lang nila, depende sa gusto nilang mangyari. So, yung analytics, napakahalaga po yun dahil ginagamit ng binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Okay? Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng karunungan. Kaya mayroon tayong tinatawag na left brain at right brain. Yung kaliwang utak at kanang utak. Ito kasi sa noo, frontal lobe ang tawag ng mga scientist dyan. At yung dito sa likod, occipital brain. Diyan yung diktan kumbaga ng mata. Occipital, dito yon sa likod. So dito ang kaliwa, kanang utak. Sa science, mababasa nyo yung sinasabi ko. Ang purpose nitong left brain, nandyan yung analytics, nandyan yung rationale, meaning nandyan yung reason. Yan ang nagtitimbang, nag-a-analyze. Left brain yan. Samantalang ang laman nitong, ang function o gamit itong right brain, nandyan yung emotion, nandyan yung artistic, nandyan yung dreamy, mapanaginipin. Emotion, sa madaling salita, nandito yon sa right brain. So kinakailangan, mangibabaw lagi ang left brain, yung reason. Kasi ang reason po, anyway, ang reason at analytics, nakabase po yan sa evidence. Wala naman silbi yung analytics kung wala kang pinagbabatayang evidence. So ang analyzation, ang rationale, it should be based on facts or evidence. Yan ang wala sa postmodern society natin ngayon. Kasi sa postmodern society, yan yung relativism. Ang tama ika ay depende na lang sa tao. Kung paano nila tingnan ng isang bagay, kung tama o mali, nakadepende yan sa bawat individual daw. Yan sa postmodern society. So hindi nila ginagamit yung rationale based on facts, based on evidence. So sa kanila, it's more on emotion. It's more on experience kaysa doon sa tinatawag na evidence. So yan po yung function ng dalawa. So kinakailangan mangibabaw lagi yung rationale kasi nakabatayan sa facts. Kasi nga, ang warning ng Biblia sa Jeremias 17:9, ang puso ng tao, ang tinutukoy emotion Ang puso ng tao, yung tumitiwala sa sarili, ang puso ng tao magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay, sino ang nakakaalam? So ganun yun, kung emotion tayo nakabatay, sa damdamin lang, sa gusto lang natin, kasi ang pinairal natin, ito lang right brain Hindi natin pinairal yung analytics, kagaya nitong naligaw na kaluluwa. Hindi niya pinairal yung analytics, nakinig lang siya dun sa kanyang idolo. Yan ang problema kapag nag-iidolo ka ng tao. Yun ang problema doon. Kinakailangan ang idolo natin, ang Diyos, si Kristo. At si Kristo at ang Diyos, hindi nagkukulang yan sa mga evidence. Nagbibigay yan ng laksa-laksang evidence para doon mo ibatay ang faith o pananampalataya. Kasi ang practice ngayon ng maraming Kristiyano, sa pangkalahatan itong sinasabi ko, ang faith na tinatawag nila suntok sa buwan suntok sa hangin. Pag sinabi yung suntok sa buwan, suntok sa hangin, wala kang tinatamaan. Walang konkreto.
na pwede kang tamaan. Whereas pag evidence, may nakikita kang matibay na konkreto. At yun ang binibigay ng Diyos sa mga lingkod niya. Hindi hinihingi ng Diyos yung pananampalataya na walang binibigay siyang ebidensya para pagbatayan mo ng pananampalataya mo. Kaya laksa sa biblical stories, especially kay Gideon, no, na nung hindi siya maniwala doon sa sinabi ng anghel na gagamitin ka ng Panginoon para mapalaya ang Israel sa panlulupig ng mga kalaban, ng mga Midianites, hindi maniwala si Gideon. Kaya humingi si Gideon ng sign para maniwala siya na gagamitin nga siya ng Panginoon. So, anong ginawa ni Gideon? Humiling siya na yung balat sa buong magdamag ay tuyo. Okay? Ilalabas niya yung balat na yon. Sabi niya, kung ginamit mo talaga ako, Panginoon, pwede ba itong balat na ito sa buong magdamag ay tuyo, samantala yung damo na nasa palibot niya ay basa. Okay, so natulog si Gideon. Pagising niya kinabukasan, yun nga ang nangyari. Yung balat ay tuyo at yung mga damo basa, siyempre sa hamog. Okay? Si Gideon hindi pa nakontento. Sabi ni Gideon, isa pa, Panginoon, pwede ba yung reverse naman? Pwede ba itong balat naman ang basa at yung mga damo sa paligid ay tuyo? Di natulog uli si Gideon. Pagising niya kinabukasan, ganun na nga nangyari. Yung balat tuyo, yung balat ay basa at yung mga damo sa paligid ay tuyo. So doon na naniwala si Gideon. Ano ang point ng sinasabi natin? Yun nga yung point. Hindi hinihingi ng Diyos yung faith ng tao without giving sufficient evidence upon which to base his faith. So doon gusto ng Diyos yun. Kaya nagbibigay nga siya ng mga miracle, although yung mga Hudyo matitigas talaga ulo. Hindi sila maniwala. Andiyan, nakitang-kita na binigyan ng paningin ni Kristo. Yung bingi, binigyan ng pandinig. Yung pilay, nakalakad. May sakit, gumaling. At ang pinakamatindi, yung patay, binuhay ni Kristo, lalo na si Lazaro. 4 na araw ng patay, sa paniniwala ng mga Hudyo, nasa ano na yan, nasa paraiso. So, binuhay ni Kristo, sinadyang 4 na araw. So, yung mga evidences yon na pwedeng pagbatayan ng Israel ng faith. Anyway, noon pa, nung nilabas sila sa Israel, ginamit ng Diyos yung lahat ng miracle especially the 10 plagues, 10 salot. Lahat yon. Hinati yung dagat na pula. Nakita lahat nila yon. Pero sa kabila, sabi ng Diyos, sa kabila ng mga milagrong pinakita ko, titigas pa rin ang ulo nila. Ngayon, sa mga postmodern culture, ayaw na ayaw nila marinig yung salitang mga matitigas ang ulo kasi judgmental ka raw. Sinabi nga ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos yung isang bagay at hindi mo sinunod, ang tawag sa'yo, matigas ang ulo. Ano pang gusto mong i-cover? Yan ang problema sa postmodern culture. Yan ang problema sa political correctness. Ayaw tukuyin kung itim ang itim at puti ang puti. Gusto lagi nila nasa gitna, gray area. Kaya yung shoplifter, wag mong tawagin shoplifter, irregular shoppers, yun ang gusto nilang ipatawag. Yung kriminal na nakita mo na siyang bumaril mismo, o siyang nagnakaw sa bahay, nahuli nga ng taong bayan, wag mong tawagin magnanakaw yan. Person of interest. Yan ang gusto nila, kulayan lagi, pababawin. Yan ang mundo ng postmodern. So ito, lumawak tayo rito, di ba? Dito lang dahil dito sa naligaw na kaluluwa na ito. So yun nga, nagpapaliwanag tayo na hindi founder na hindi puno sa Ellen White, kundi one of the founders, at pinaliwanag natin ano ang ibig sabihin ng founder. Ang gusto kasi nila pagparehohin yung meaning natin sa kanila. Kaya nga tawag doon fallacy of equivocation. Ipinagpapareho mo yung salita na magkaiba yung gamit naman at pagkaunawa ng isa. Ganun yon. At isa pa, strawman's fallacy. Wala naman silang, kumbaga itong grupo na ito, wala naman silang pakialam doon sa mga fallacy. Kaya nga sila, puro fallacy ang pinagagagawa. Pati Diyos na pagbibintangan pang nagbigay ng utos, kulang-kulang. Ganun sila kapalacy. Kaya nga pag sinundan mo yung grupong yan, pag sinundan mo yung mga reasoning, ang Diyos nagiging katawa-tawa sa kanila. Ganun yon. So, sinagot lang natin ito para maintindihan din ng ating mga kapatid. Ganito yung paraan ng pagsagot sa mga maling akusasyon na to. Nag-commit si Robert James Gere ng fallacy of equivocation at strawman's fallacy. Ano nga uli ang strawman's fallacy? Pinababaw ko yung kahulugan. Hindi mo kaya ang malakas na tao. Kaya gumawa ka ng dayami na kamukha ng malakas na tao at ang binugbog mo yung dayami. Kasi hindi mo kaya yung malakas na tao. Yun ang ibig sabihin ng strawman's fallacy. Hindi doktrina yan ng malakas na tao
gumawa ka ng doktrina na hindi naman niya doktrina at yung doktrinang yun ang binanatan mo. Puno si Ellen White ng Adventist. Sabi nga ng malakas na Adventist, hindi namin yan puno. Propeta yan. Okay? Yun ang pagkakaiba nun. Okay. Next, Ali. From Anonymous. Okay. So, nirerespeto natin pag hindi po talaga nila pinapagamit yung pangalan nila. Walang problema dito yan. Nirerespeto namin yan. Okay, sabi rito. Good afternoon po and happy Sabbath. Gusto ko lang po ma-address ang isa sa mga bagay po na napapansin ko within our community Adventist. Wala po akong intensyon na sirain po ang sinuman. Ako po ay isang Adventist na nag-aaral po sa isa sa mga institutions natin. Nagkaroon po kasi kami ng isang espesyal na araw sa department po namin. Kasabay po ng araw na iyon, may mga activities po kami and one of them po ay yung Zumba. My classmates po asked me na kung bawal daw po sa atin, pakilagay next slide, na kung bawal daw po sa atin ang pagsayaw, they were oriented na po kasi na bawal sa atin ang pagsasayaw. Bakit daw po nagpa-Zumba? Sayaw din daw po yon. I just want to know po kung ano ang stand natin with this matter. Napapansin ko lang po kasi sa Adventist community, madami na po ako nag-entertain ng ganitong activity. Napili ko pong dito itanong dahil alam ko pong sa pamamagitan ng wisdom ng Panginoon na ipagkakaloob po sa inyo ay masasagot po ito at marami po ang makakarinig at makakaalam dahil madami po ang nakakapanood. Thank you po and may God continually bless this ministry. Okay lang po ba na wag lang pong banggitin at ipakita? Yes, of course. Your wish is our command. So, hindi natin binanggit nga yung pangalan kaya Anonymous. So, eto nga yung tanong niya. Yung mga kaibigan niya nga, well-oriented ng mga Adventist, hindi nagsasayaw. Tapos, minsan sa kanilang isang gathering, nagpasayaw ng Zumba. So, ano ba ang stand natin dito? Okay, ganito ha, ililinaw muna nating mabuti yung mga term na ginagamit. Although madalas ko namang ipaliwanag yan dito, pero alang-alang din marahil bagong nakinig. Pag sinabi po kasing stand, official position yan ng church. Ibig sabihin, pag official position, pinagtiba yan sa General Conference in session, yung every 5 years. Yun ang tawag doon, stand or position. Okay? Yung nakikita sa ating fundamental teachings, yan ang official stand or position. Pero yung usaping Zumba, wala po tayong stand or official position. Pero ito ang sasabihin ko, no? Kasi nga po, tama. Ito kasing Zumba-Zumba, ito, wag lang masaktan yung ating mga kapatid na gumagawa nito. Ito ang tawag ko po kasi gaya-gaya. Kasi kung gusto natin ho talaga mag-exercise, may sili tayong paraan ng pag-exercise. Madalas ngayong ipalabas sa ating 3ABN kung ano yung magandang at tamang paraan ng pag-exercise. Yung Zumba, gaya-gaya nga yan. Kasi, hindi natin pwedeng maitanggi na galing yan, hindi sa Adventist, sa labas po yan. So kung tayo po ay nagpapahalaga doon sa doktrina, like pagsasayaw na hindi naman talaga natin ini-endorse at ini-encourage yung pagsasayaw, dapat maging consistent ang mga Adventist dyan. Okay, bago ko lubusang ituloy, ulitin ko, kita sa intro, napapanood nyo ang programa natin. Wala ho kaming pinapanigan, ngunit meron kaming tinitindigan. Reasons of faith takes no side. We don't take side, but we take stand. Wala kaming papanigan, pero may titindigan kami. Kahit Adventist pagka nakita namin na hindi tama yung nangyayari, sasabihin po namin, batay po sa prinsipyo ng Biblia. Ulitin ko, yung mga Zumba, gawain yan sa labas. Paraan nila yun ng pag-exercise. Wala akong question doon sa kanila, doon sa labas, sa mga hindi Adventist. Wala akong question doon, kasi kanila yun Pero bilang Adventist na dapat peculiar, iba, at exercise ang habol mo, ang daming paraan ng exercise na hindi mo gagamitin yung paggaya mo ng mga Zumba-Zumba. Makasanglibutan yan tingnan nyo, babasahin natin, Ali, pakilagay sa screen. Roma 12:2. Ang sabi ng apostol na si Pablo, ito yung prinsipyong sinasabi natin. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti
at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. O, anong panawagan dito ng apostol na si Pablo? Kaya nga dun sa verse 1, ihandog natin ang ating katawan, haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya nating katampatang pagsamba. Napansin niyo po yung salitang banal. Pag sinabing banal, hindi ibig sabihin walang kasalanan. Pag sinabing banal, ibinukod, separate. In other word, different. Yun yung panawagan ng Diyos sa kanyang mga anak, mag-iba, kaya nga different, separate, ibinukod. Sa Hebreo, kadash, yun ang meaning ng banal, hindi yung walang kasalanan. At sabi sa verse 2, maliwanag, yun yung katampatang pagsamba natin sa Diyos ay maging iba sa sanglibutan. Kaya sabi sa verse 2, lalong diniin, huwag kayo magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba. O, ngayon, paano ka masabing iba kung yung zumba nung sanglibutan, zumba mo rin? Bilang sabi mo, Adventist ka na iba. Walang iba doon, pareho kayo ng sanglibutan. Again, ang usapin ko po, ang sinasagot ko rito yung panloob. Hindi ko tinutulig sa'yo, nagsusumba sa labas kasi kalayaan nila yon, karapatan nila yon. Ang sinasabi ko rito, kung gustong maging consistent ng mga Seventh-day Adventist sa sinasabi nilang, kami ay bayan ng Diyos, kami ay ibinukod, edi mag-iba ka. Ibahin mo. Kaya nga sa 3ABN, nandoon yung forma ng exercise. Although, nawawala yung mga signal ng 3ABN pero maraming form of exercise. Kung exercise ang habol natin, kasi yun nga, yung pagsasayaw, yung sayaw ng sanglibutan, sayaw talaga nila yun. Gusto nila yun At kumbaga dinadaan nila sa sayaw. Kanila yun, wala akong question doon. Pero sa Adventist, magkakaroon ng problema yung consistency. Kita mo, sabi nga niya nung nagtanong, yung kanyang kaibigan, oriented na hindi talaga sumasayaw ang Adventist. Tapos, nung ma-invite niya, akala ko ba hindi kayo nagsasayaw? So, yung may problema sa ganung bagay. Yung consistency. Dapat kung ano yung sinabi at paniniwala, yun ang makita. Kaso dahil wala ngang official stand, kaya yung iba, sasayaw rin ng Zumba. Parang ginagawa nilang kalayaan yung wala tayong stand. Okay lang to, exercise naman to. Pero kung titingnan nating mabuti, iisipin nating mabuti yung panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sulat niya sa Biblia, huwag kayong magsiayon. Meaning, ano man ang ginagawa natin, unang Korinto 10:30, kukot ko na lang, kumakain man kayo, umiinuman kayo, o anuman ang inyong ginagawa, gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Paano mo maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasayaw mo ng sayaw ng sanglibutan? Paano mo maluluwalhati ang Diyos kung kinakain mo yung pagkain ng sanglibutan? Paano mo mabibigyang luwalhati ang Diyos kung ang iniinom mo ay inumin din ng sanglibutan? Yun yung point. Sakop lahat, holistic approach para makita yung consistency ng isang Adventist. Kaya nga, anyway, si Ellen White, ibabanggitin ko na rin, dahil Adventist naman yung nagtanong, sinasabi niya, yung mga professed children of God love what the world loves. Yung line of distinction between the professed people of God and the ungodly are hardly distinguishable. Hindi na halos makita yung pagkakaiba ng mga nagsasabing lingkod ng Diyos at doon sa mga hindi lingkod ng Diyos. Wala ng linya ng pagkakaiba. Kasi kung ano yung gusto ng sanglibutan, gusto mo rin. At magtatago ka doon sa isipan na hindi, exercise naman to yun po. So, yun yung sagot natin. So, yan po yung diretso kong sagot, no? So, sabi ko nga, kung may gumagawa nitong kapatid na nakikinig, yun po ang sagot ko, hindi mababago yun. So, kung maaaring nasaktan tayo, ipanawagan ng Diyos yan na mag-iba tayo. Ayon sa kanyang palawagan sa Roma 12:2. Prinsipyo itong sinasabi ko, ha? May mga pilosopo dyan, wala namang bawal ang Zumba dyan, kung ganun ang sasabihin nyo, delikado yung pag-aaral talaga ninyo ng Biblia. Ganun yun. Okay. Yan ang sagot natin. At kung may follow-up ka kapatid, pwede nyo i-follow up dito. Next question, Ali, galing kay Mary Angel Villa. Bro, musta? Ask ko po sana sa Efeso 4:11. Sa panahon natin ngayon, wala na ba apostol? Kasi may narinig ako. Ganun na po background nito. At sa Revelation 11:3, sino ba yung witness na tinutukoy doon
Si Elijah ba at Enoch? Ano po ba background nun? Salamat po. At saka God bless. Di daw dapat gamitin. Dapat God bless you daw ang gamitin. Thanks po. Antayin ko po. God bless, di daw dapat gamitin. Wala akong nakikitang masama sa God bless. God bless you. Ulit, it's a matter of semantic. God bless or God bless you. Sinabihan ng tao, God bless. God bless you. Pareho lang ho yun eh. It's a matter of semantic ho yan. Wala namang problema dyan. Ito ang sasagutin natin sa Efeso 4:11. Sabi rito, nakalagay sa screen, Ali, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. O, tama naman. Ito'y kaloob ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu sa kanyang iglesia. Binanggit dito lahat. At yung apostol yung tinatanong. Paano ika? Wala na tayong naririnig dito na apostol. Kasi ganito yan ha. Pag sinabi po kasing apostol, sa Grego ang kahulugan, yung sinugo. Yan ang meaning ng apostolos. The one who sent. Sinugo. So pag pinag-usapan yung sentido ng sinugo, marami ho tayo mga sinugo. Apostol din po ang tawag dyan. Halimbawa yung mga misyonary, mga sinugo yan. Mga nag-commit na yung buhay nila, gagamitin sa pagmimisyon, lalo sa mga liblib na lugar, na hindi napapabutan ng pabalita ng Diyos. In that sense, bahagi sila ng mga sinugo. Yun po ang ibig sabihin ng apostol eh. So, generally, marami ho tayong mga ganyan. Okay? So, hindi lang yung katulad, syempre, nila Pablo na talagang hayagan na, anyway, syempre, ginamit sila ng Panginoon. At marami rin ngayong mga ginagamit ng Panginoon na kinikilala nating mga sinugo ng Panginoon. Marami ho yan. So, hindi ho tayo nagkukulang dyan. Gusto kasi nila makita yung parang Apostol Pablo ba? Yung pagiging apostol. Hindi ho. Sa prinsipyo ng kaloob, kasama ho yung mga sinugo. Kasi yan ang meaning ng apostolos sa Grego. The one who sent, yung sinugo. Okay? Doon tayo susunod sa binabanggit niya, Revelation 11:3. Sino ba ito? Pakilagay, Ali. At may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi. At sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Okay, so maliwanag. Ang tanong niya, sino ba itong 2 saksi? Ang 2 saksi po sa Revelation 11 ay walang iba kundi ang Biblia, the Old and the New Testament. Kasi pansinin niyo po yung sinasabi dyan na sila'y magsisipanghula ng 1,260 days or in prophetic computation, 1,260 years. Dahil ayon sa aklat ng mga bilang, 14:34, ang isang araw katumbas ng 1 taon. At sa Ezekiel 4:6, ganun din. Isang araw katumbas ng 1 taon kapag propesiya ang pinag-uusapan. So dito sinasabi, nag-prophesy ang 2 saksi ng alin? 1,260 days. Equivalent, 1,260 years. Saan ba nababasa yung 1,260 years? Di ba sa Bible? Di ba? Old and New Testament. So, ang 2 saksi dito, na binanggit nga dyan sa buong context ng Revelation 11, sila'y pinatay nung hayop doon sa lugar na yon. Ang context ng 11, ng Revelation, patungkol sa 2 saksing pinatay, in a sense na pinigil, ngunit nabuhay yung 2 saksi. Kasi ito po yung lugar ng France. Kasi kung pag-aaralan ninyo yung history, di ba, nagsimula nga sa France, lalo na noong 1790s, yung tinatawag na French Revolution, na doon lumitaw yung Age of Enlightenment na principle, the Goddess of Reason. Hindi na sila, kumbaga yung relihiyon, isinantabi. Kinakailangan ang masunod yung human reason. Yun ang ginawang Diyos. Doon nagsimula yung Age of Enlightenment or Goddess of Reason. Kaya nga dyan bumangon yung atheism sa France. So, in that sense, doon namatay yung impluensya ng 2 saksi, yung salita ng Diyos, Old and New Testament, kunit nabuhay. Bakit? Kasi may isinagawang batas noon, di bali ho, bibigyan ko ito ng separate na pag-aaral. Kompleto po ako ng detalye ng history kung paanong nasabi
na nabuhay itong dalawang saksi. Eksakto po yon sa Bible prophecy na nung nagkaroon ng batas na muling ibalik doon sa lugar na yon, yung tinatawag na kalayaan na ang tao ay magkaroon ng tinatawag na pag-aaral ng Biblia. Yon. Kumbaga, ibinalik yung pagpapahalaga sa Biblia, eksakto sa sinasabi ron. Pero ang tanong lang naman kasi dito, sino itong dalawang saksi? Yung sagot natin, dahil sa dalawang saksi, Old and New Testament, makikita yung katunayan na 1,260 na pong araw. Kaya sila nadadamtan ng magagaspang na kayo. Kasi ito, Hebrew concept to. Hebraism. Ito yung mga culture nila na kapag merong kalungkutang naranasan, nagdadamit sila ng magagaspang na kayo. Yung iba sa kanila, nagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo bilang tanda ng total grief, kalungkutan dahil sa nangyari. At iyon nga ang tinutukoy na pangyayari sa France. Doon bumangon na isinantabi yung pananampalataya sa Diyos. Ang umiral doon, isipan ng tao, human reason, the goddess of reason. 1790s po yon. At yun din ang naging dahilan kung bakit inutusan ni Napoleon Bonaparte ang kanyang general, si General Louis Alexander Berthier, na tanggalin ang Papa noon sa Roma, na ang Papa during that time, 1798, is none other than Pope Pius VI. Inalis siya sa kanyang pwesto. Dinala siyang bihag sa Valence, France noong 1799 at doon namatay yung Pope. Kaya nga noon ang naglabasan sa mga dyaryo, Catholicism is dead. Dahil yun nga, dahil sa kay Napoleon Bonaparte na pinaka-leader ng bansang France. Yun, na inalis yung mga, kumbaga, religious belief, yung paniniwala sa Diyos, ang umiral, goddess of reason. Yun. So, napansin nyo, binabanggit ko na lang yan kasi lahat, yung mga ganyang bagay, binabasa natin sa history. So, kaya nga sinasabi ko sa simula pa lang, ang programa dito, pragmatic. Pag kailangan kong ipakita documents, papakita, lalo na sa patalakay na binabanggit. Pero pag sagot, sasabihin ko pragmatically. Kung may mag-challenge, basahin nyo. Ganun lang yon. Kung may mag-challenge, basahin nyo kung hindi totoo yung mga pinagsasasabi ko. Yun ngayon. Kaya pragmatic, practical, kumbaga pinapaigsi natin, lalo na sa mga, kumbaga nag-aaral sa kasaysayan na ito kasi ang kaibahan ng mga nagbabasa kasi sa hindi. Halimbawa, nagbasa ako ng isang aklat, sa loob ng 2 linggo, babasahin ko na sa 400 pages. 400 pahina. Ipapaliwanag ko lang yan, kulang-kulang 2 oras. Yung isang topic patungkol doon. Yun yung ibig nating sabihin. Na iba kasi, pag nagbabasa ka, nakikita mo yung lahat ng angle kaysa doon sa hindi nagbabasa. Kaya, yung mga may ganang mag-question sa sinasagot natin, di magbasa kayo para lalong mapatunayan ko na tama yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi natin dyan. Next question, Ali. Galing kay Brother Rogelio Hermosa Mahayag. Sir Melvin, ito po ang tanong ko po sa Isaiah 11, 6 and 9. At sa Isaiah 35 verse 9. Baka matanong din po ito sa akin o kaya sa iba na ask din nila po ito. At ito po ang pagkasabi po sa 11.6.9, makakasama po natin ang mga mabangis na hayop. Sa 35.9 naman po, sabi, hindi na magkakaroon ng leon doon. At hindi nasasampa ang mga mabangis na hayop. Yan lang po, Sir Melvin. Maraming salamat po. God bless you po at your whole family. At sa ROF po, again, TY po. You're welcome, Brother Rogelio. So, ang tinatanong niya, meron bang contradiction dito? Kasi sabi sa 11.6.9, nandun yung mga leon. Example ng mababangis na hayop. Samantala sa 35, hindi na magkakaroon ng mabangis na hayop. Basahin natin. Pakalagay sa screen, Ali. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. At ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing. At ang guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Verse 9. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. So dito sa verse 6, nakita natin naman yung mga mababangis na hayop, di ba? Yung lobo, yung wolf, yung kordero, yung batang tupa, kordero. Yung leopard, again, mabangis na hayop. Magkahalo-halo, yung maamo, gaya ng kordero, yung kambing,
yung guya, yung batang baka, at yung batang leon, magkakasama sila eh. At yung munting bata, ika, yung gagabay. Isipin, munting bata, yun yung mga alaga niya. Leon. Yung wolf o yung lobo. Di ba? Tapos yung maaamong hayop, magkakasama. Pero dito mamaya, babasahin ko yon, magkakasama. At sabi rito ng Panginoon, hindi sila magsisipanakit. Hindi sila magsisipanira sa aking buong banal na bundok. Again, yung bundok sa prophecy, symbol ng kingdom. So yung banal na kingdom dito is none other than the kingdom of God. Sa kingdom of God, nandun pa rin yung leon, nandun yung wolf. Magkakasama sila ng maamong hayop katulad ng kordero, baka, kambing, o maging ng tupa. Bata yung gagabay sa kanila. Hindi sila magsasakitan. Dahil yung mapupuno ng kaalaman ng Panginoon eh. Di ba? Yun yung sinasabi diyan. So literal, na nandoon talaga yung dating mababangis na hayop. Anong sabi naman sa 35 verse 9? Pakilagay, Ali. 35 verse 9. Hindi magkakaroon ng leon doon, o sasampa man doon ang anumang mabangis na hayop, hindi mga susumpungan doon, kundi ang nangatubos ay lalakad doon. Napansin nyo yon? Dito naman ika, hindi magkakaroon ng leon. Pareho pong si Isaias lang ang author nito eh. Hindi naman pwedeng kontrahin ni Isaias yung nasabi na niya, bagamat ito ay bigay sa kanya ng Panginoon na inspiration, kaya isinulat niya ito. Ganito ang ibig sabihin niyan, Brother Rogelio. Tama yung sinasabi sa 11, verse 6, at patuloy hanggang 9, tungkol sa magkakasama doon yung lobo, kordero, leopardo, maging yung leon. Ang ibig lang sabihin ng 35:9, wala nang mabangis na hayop doon. Ibig sabihin yung pinag-uusapang wala, yung bangis. Pero yung leon nandoon. Kaya ngayon yung sinabi sa 11 verse 6 na nandoon yung leon, nandoon yung lobo, nandoon yung kordero, nandoon yung guya o yung batang baka, kambing, batang papatnubay. So nandoon yung mga hayop. Yung sinasabi sa 35 verse 9 na hindi magkakaroon ng leon, yung kanilang kabangisan. Wala doon sa banal na bundok o kaharian ng Diyos. Yung kabangisan ng mawawala. Alam nyo ganito ha. Dagdagan pa natin. Kasi noong nilikha ng Diyos, lahat kasama na yung mga hayop. Nandoon na siyempre yung leon. Nandoon yung lobo, tigre, lahat. Isipin na natin yung mababangis na hayop. Katulad ng wolf. Katulad ng oso. Nandoon lahat. Nilikha ng Diyos yan eh. Pero hindi po sila carnivorous. Hindi po karne ang pagkain ng mga hayop nung nilikha ng Diyos. Alam niyo po ba kung anong pagkain ng mga hayop noon na ipinakain ng Panginoon? Eto, tingnan nyo. Pakilagay, Ali, sa Genesis 1:30. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. So napansin niyo po. Yung pagkain ng mga hayop noon bago magkasala ang una nating mga magulang, bawat hayop, binabanggit yan, malinaw yan, kaya hinighlight ko at na-underline eh. Bawat hayop, bawat ibon. So pag sinabing bawat ibon, kasama na yung agila dyan na carnivorous din ang dating. Di ba? Bawat ibon sa himpapawid. Ano ang binigay ng Diyos na pinakapagkain? Lahat na pananim na sariwa. So, kung ating iisipin yung yung tinuturing ngayon na mababangis na hayop, mga vegetarian pala dati yon. Pero nung nagkasala, ang una nating mga magulang, yan na ngayon pumasok yung abnormalidad dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng patayan. Isipin, sino ba nanguna ng patayan? Di ba tao rin sa udyok ni Satanas? Di ba si Cain ang pumatay sa kanyang kapatid mismo? O tao ang nanguna ng patayan. So kung anong nakikita ng hayop, yun din ang ginagawa nila. Kaya po kumakain na rin sila ng karne ng kapwa nila na mabibiktima ng mga mababangis. Kaya tinawag silang mababangis after nung kasalanan. Pero sa pasimula, binasa natin, ang pinakapagkain ng lahat, hindi, lahat to nakalagay, nakakategorize lahat. Bawat hayop sa lupa, bawat ibon sa himpapawid. Yung bawat hayop, kaya sinabing bawat every. So, pinakapagkain ng lahat ng yan, kasama na yung mga leon, kasama na yung mga lobo,
mga sariwang pananim. Lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain. So sa pasimula, bago nagkasala ang tao, wala ang mga mababangis. So kaya yun yung point ng restoration. Pag sinabing restoration, sa pagpapanauli ng Diyos sa dating kalagayan, yung lobo, leon, kambing, kordero, tupa, bata ang magpapatubay kasi hindi sila magsisipanakit. Ang isipan ng pananakit, dahil nga doon sa tinatawag na law of the jungle o batas ng kagubatan, ang matira ay matibay. The survival of the fittest, yan yung matira ang matibay. Kaya nangyari nga po yan. Pero doon sa banal na bundok, hindi na mangyayari yon, kagaya nung una bago nagkasala ang tao. Ang pinakapagkain ng hayop, wala silang papatayin. Walang survival of the fittest. Walang matirang matibay. So, yung restoration, gagawin ng Diyos yun. Yung future restoration sa kanyang banal na bundok. Sa bagong langit at ililipat sa bagong lupa. Bata ang papatnubay. Kaya sinabi doon sa 35 verse 9 na yung patungkol sa walang anumang mabangis na hayop. Hindi magkakaroon ng leon in a sense na wala ng mabangis na leon. Yun ang ibig lang sabihin nun. So, walang contradictory statements po dito. Okay? Yun. Kaya, nakita po natin, kasi tayo, pag nagpaliwanag, tinutuhog natin yung buong usapin ng Biblia. Ibig sabihin, yung backdrop natin, Bible. Kaya nga may tinatawag na Eden and restored Eden perspective. Without the backdrop of the Bible, yung from Eden to Eden perspective, hindi natin mahahagip lahat yung ipinaparating ng ating Panginoon. So, napakahalaga din po yon, yung backdrop na yon. Yun ang pinaka-tema ng buong Biblia. Tinitingnan natin yung perspective niya. Ganun yon. Hindi tayo nakadikit dito. Kasi pag dito, nakadikit, di mo makikita kung ano yan eh. Diba? Hindi maging malinaw sa iyo eh, pero perspective. Ganyan ho pag-aaral ng Biblia. Okay? Okay, yun ang sagot natin. Next question tayo, Ali. Galing kay Brother Nad Moranas. Brother Melvin, Happy Sabbath. Bakit ba kailangan pa itayo muli ni Christ ang iglesia at tawagin itong iglesia ni Kristo kung ito rin naman ang iglesia na mula pa sa panahon ni Moises? At ang iglesia ba ay mula pa sa panahon ni Eva at Adan? Eto yon. Maraming salamat, Brother Nad, sa inyong magandang tanong. Ganito yan, ano ho? Bakit pa naman iga na kinakailangang magtayo pa ang ating Panginoon ng iglesia? Di ba yung iglesia noon sinabi doon sa Gawa 7:38, yung iglesia sa ilang na pinangunahan ni Moises dahil sa utos sa kanya ng Diyos. At si Adan at Eva noon, kumbaga, ang iglesia ba ay mula pa sa panahon ni Adan at ni Eva? Okay, ganito ha. Titingnan natin yung kabuuan ng pinag-uusapan dito, no? Pag sinabi ko kasing iglesia, or sa Gregong salita, ekklesia, ang kahulugan yan ay tinawag mula sa madilim na kalagayan. Inilipat patungo sa liwanag. Okay? Yan ang ekklesia. Yung mga tinawagan. Okay? Tinawagan para lumabas doon sa madilim na kalagayan patungo sa liwanag. Ito yung context nga ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Yan yung liwanag. Yan yung purpose ng ekklesia. Okay? So, pinorma ng Diyos yung kanyang iglesia maging doon sa ilang kasi nga, literally, yung pinangunahan ni Moses na inilabas mula sa Ehipto, kadiliman talaga ang sitwasyon nila. Ikita nyo, nahawa sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ando naman yung mga kumbaga yung mga detalye nung kanilang katigasan ng ulot pagsamba sa Diyos-Diyosan nung si Moises at nung mga matatanda ay umakyat sa bundok ng Sinai para kausapin ng Diyos, tanggapin yung kanyang mga kautusan. Nainip sila, sabi nila, wala tayong Diyos, gawa tayo ng Diyos. So, gumawa sila ng guyang baka sa pagpapahintulot naman ni Aaron. Kaya nagalit ang Diyos kay Aaron, gusto siyang patayin Kung hindi lang namagitan si Moses, patay sana si Aaron. Dahil nga, nahawa ang Israel sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kadiliman talaga yung kalagayan nila. So kinuha sila ng Panginoon mula doon. Kasi may purpose ang Panginoon para sa kanyang bayan na maging blessing sa lahat ng bansa na nakapalibot sa kanila. That's why geographically speaking, ang Israel nilagay ng Diyos sa gitna ng mga bansa. Ezekiel 5:5. Yun ang sabi ng Diyos, inilagay kita sa gitna ng mga bansa. Ang point kasi para
Siya ang titingnan. Yun ang purpose ng sentro, ng gitna. Siya yung nakikita. Siya yung titingnan. Kaya napansin nyo, nung pinako si Kristo, bakit siya nilagay sa gitna ng dalawang tulisan? Kasi gusto nilang palabasin, si Kristo ang pinakamasama. Yun ang gusto ng mga Hudyo. Kaya di ba, gusto ni Pilato pakawalan si Kristo. Kaya gumawa siya ng paraan. Ito, pagpilian ko si Barrabas, masamang-masama yan. Pero ano nang gusto ng mga Hudyo? Hindi, ipako si Kristo. Pinili pa nila si Kristong walang kasalanan na ipako kaysa kay Barrabas na sukdulan ng kasamaan. Kaya nilagay nga siya sa gitna. Kumbaga siya ang gustong palabasin, pinakasukdulang masama, nag-commit ng masamang kasalanan. So ang Israel, sa panahon yun, nilagay ng Diyos sa gitna para sana maging blessing sila sa lahat ng bansang nakapalibot dahil sila ang tinitingnan. Kaso nga ang Israel nagmalaki. So tingnan nyo yung pagpapaliwanag natin, yung scope ng Bible, ang sinasabi natin. Okay, eto ngayon, dapat sila maging channel of blessings. Pero ang naging problema sa mga Hudyo, nagmataas, nagmayabang. Ang iniisip nila, sila lang ang dapat iligtas. Kaya masama at mababa ang tingin nila sa hindi Hudyo o sa mga Gentiles. Doon nagmalaki ang mga Hudyo. Kaya ito babasahin natin ha, Ali pakilagay, Roma 10:21. Brother Nat, ito yon. Basahin natin ha. Datapwat tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol. Napansin nyo? Ang Diyos, sinasabi niya rito, yung kanyang damdamin na, meaning, lagi akong nagbibigay ng aking biyaya sa inyo. Kung anong kailangan nyo, iniunat ko ang aking kamay. Yun yung ibig sabihin, lahat binibigay ko sa inyo. Sa kabila ng bayang ito ay alin? Suwail. Matutol. Pag matutol, mga matataas ang pride niyan. Yung hindi marunong at madaling tumanggap, matataas ang pride niyan. Yung gusto yung sarili lang, hindi nagpapasakop sa kalakaran o direksyon ng iglesia na nagkakaisa, matutol. Ingat tayo mga kapatid sa mga matutol. Okay lang na tumutol ka dahil hindi ka pa kumbinsido, pero kung ang ugali mo tutol ng tutol sa lahat ng bagay, hindi ka lang tututol kapag yung gusto mo ang nasunod. Ibig sabihin nun, pagiging arrogante ang tawag doon. Yung gusto mo, pag yung gusto mo ang mangyayari, ayan, sasabay ako kasi yan ang gusto ko. Arrogante tawag dyan. Kagaya ng Israel, naging mga arrogante. Bayang suwail at matutol. Hindi marunong magpasakop sa gusto ng Diyos. So kayo mga kapatid, mag-iingat tayo. Okay lang na mag-aral kayo, pero wag naman sana tayo maging matutol. Tingnan natin yung gusto ng Diyos. Kagaya sa Israel noon, iniunat niya yung kanyang kamay sa isang bayan na suwail at matutol. Tingnan nyo. Anong nangyari sa kanila? Bakit si Kristo nga ay nagtayo? Roma 11:19. Pakilagay sa screen, Ali. Babasahin natin ang 19 at 20. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Verse 20. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka, huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Yun ang problema, Brother Nad. Nabali ho yung mga original na sanga. Yun yung Israel. Kaya tayong mga hintil, ang turing sa atin, mga ulibong ligaw. Isinanib, yung grafting na tinatawag. Na-graft tayo doon. Kasi nangabali yung mga original. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, huwag tayo magbataas. Isinanib lang tayo, magmamataas ka. Kapag binasa natin yung buong context ng Romans 11, yun yung punto. Kasi nangabali yung Israel dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Kaya yun ang sabi kanina sa binasa natin sa Roma 10:21, bayang suwail, matutol. Kaya talagang pinutol sila, matutol sila masyado. Di pinutol sila ng Panginoon. At tayong mga ligaw, mga hintil, isinanib sa kanila. So si Kristo kasi ang pinakapuno natin. Isinanib lang tayo doon. So yun yung punto kung bakit si Kristo kinakailang itayo niya. Kasi yung itinayo niya, ipagpapatuloy niya, yun talagang panukala ng Panginoon. At yung itinayo niya, yun nga yung true church, at sa Revelation 12:17, yun yung nalabi sa huling araw na ito. Yan. So yun yung purpose nun, Brother Nad, kasi nangabali sila. Kaya tayo ngayong mga isinanib, practicein natin maging humble. Huwag yung matutol, huwag yung masuwayin. Pag gusto ko lang. Ay, delikado po yon. Minsan pag pinapayuhan tayo, matuto rin tayong makinig.
bago tayo sumagot, pakinggan muna natin. Aralin muna natin. Ganun lang po yun. Minsan yung iba, pag hindi yan ang gusto kong sagot. Huwag ka na magtanong. Hindi pala yun ang gusto mong sagot. Huwag ka na magtanong. Yun ang pagkakaiba ng nagtatanong sa tumatanong. Yung hindi ko nabanggit kanina. Pag nagtatanong ka, gusto mong matuto. Kasi wala kang alam. Pero kung nagtatanong ka para tumutol, tumatanong ka, hindi ka nagtatanong. You are questioning, you are not asking question, but you are questioning. Yun yung pagkakaiba nun. So, dito sa Reasons of Faith, sabi ko nga, hindi uubra yung mga nagki-question. Ang uubra dito, yung nagtatanong para matuto at hindi yung tumatanong. Okay? Nabalikan ko lang kasi nabasa ko rito. Ang Israel kaya nabali, bayang Suwail kasi matutol. Yun yung kanilang pagmamalaki kasi sa kanilang sarili na tipong kami lang ang ililigtas. Kaya yun yung naging kaugalian, generally speaking, ng mga Hudyo. Ang akala nila, sila lang talaga ang ililigtas. Kaya doon nabuo yung doktrina na sila naniniwala ng Mesias na darating, literal na magpapabagsak sa kaharian ng Roma nung time na yon, at itatayo ang literal na kingdom ng Israel, pababagsakin ng Roma. At yung mga alagad nga noon, nahawa sa popular na paniniwalang yon. O di ba kaya nag-aagawan sila kay Kristo? Sabi nung isa, yung anak ko sa kanan, yung isa sa kaliwa. Diba? Si Pedro naman, nung sinabi niya sa nung sinabi ng Panginoon Hesus, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw mabubuhay. Ano sabi ni Pedro sa Matthew 16? Hindi mangyayari sa iyo, Panginoon. Tinutulan ni Pedro yung lecture ni Kristo, 3 times na ni-lecture yun Sinabi niya, sa book of Matthew alone 3 beses yun. Matthew chapter 16, Matthew chapter 17, at Matthew chapter 20. Pero ang sagot pa rin ni Pedro, hindi mangyayari sa iyo, Panginoon. Kaya tinawag siyang Satanas, kasi ibig sabihin nga ng Satanas, kalaban. Yung plan of salvation, nilabanan ni Pedro. So yun yung point na karagdagan nating punto kung bakit nabanggit ko na nahawa maging yung mga alagad ni Kristo. Kasi imagine niyo 3.5 years na nakasama nila si Kristo After nung death and resurrection ni Kristo, doon lang naging maliwanag sa kanila yung mission ni Jesus. Kala kasi nila Pedro, hindi pwede mangyari yan. Kaya nga, nung napatay si Kristo, yung pag-asa nila, talagang literally nadurog sa labok ng lupa. Kaya nga, di ba sila nagsitakas, maliban kay Juan, John the Beloved, na dati tinawag na Sons of Thunder, kapatid niya si James o Santiago. Mga anak ng kulog, kasi mga mainitin ang ulo Pero dahil sa kakasama at kakatingin nila kay Kristo, lumambot ang kanilang puso. At si John, tinawag na John the Beloved. Yun yung din yung nagsulat ng Apocalypse, John the Revelator. Ang apostol o ang alagad na minamahal. Yun. So, kinakailangan talaga natin laging nakatingin kay Kristo, nakadepende kay Kristo. Dahil kung hindi tayo titingin kay Kristo sa bawat araw, paano natin titingnan? Di sa Bible. Basahin natin yung mga ginawa, i-meditate natin yung mga inugali ni Kristo. Doon, bawat araw, nababago tayo. Yan yung sinasabi ng sulat ng apostol na si Pablo. Nababago tayo mula kaluwalhatian hanggang kaluwalhatian. Bawat araw ng buhay natin yan. Ganun po yon. So, yan yon. Binabanggit lang natin dito kasi kapag pinag-usapan itong pagkatisod, pagkabali ng Israel, kaya ko dinudugtong yung ganung bagay, para huwag tayong magaya. Kasi nga, ito yung warning ng binasa natin kanina Huwag tayong magpalalo. Dahil sila, talagang inalis ng Panginoon, nabali sila mula doon sa puno. Ikaw na isinanib lang through grafting, spiritual grafting, nga. Huwag ka magpalalo, kundi matakot ka. So yun ang ibig sabihin. Huwag na natin gayahin yung mga dahilan kung bakit ang Israel ay nangabali, naputol. Dahil sa kanilang kayabangan, dahil sa kanilang kawalang kapakumbabaan. Kaya ang sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Panay sacrifice, panay handog ng mga Hudyo, pero walang pagsunod. Ang iniisip nila, hindi, masunurin kami. Palagay lang pala nila yun. Kaya nga nung nagtanong yung isang mayaman kay Kristo, anong gagawin ko para maligtas? Sinagot ni Kristo yung ilang bahagi ng 10 utos. Ang sagot ng Hudyo hindi, nasunod ko na yan, Panginoon. Sinadya ng Panginoong Hesus yun. Alam nga namang hindi nabasa ni Kristo yung kanyang puso, kaya sinadya nga ni Kristo yung pagkasunod-sunod
Di ba nung ilang bahagi ng 10 utos, pero ang napansin niyo po doon sa pinakahuli, igalang mo ang iyong ama at ina. Supposedly, ang ika-10 utos, ika-10, the 10th is yung huwag kang mag-iimbot. Thou shalt not covet. Kasi ang problema nung taong yun na nagtanong kay Kristo, covetousness, yung pagiging mapag-imbot. Mayaman yun eh. Pero mapag-imbot. Kaya sinadya ni Kristo na yung 10th, alisin niya para mag-isip yung tao na sinadya kong alisin yan kasi ang pinakakasalanan mo talaga. Kaya ang lakas ng loob ng tao magsabi, hindi, sinunod ko na lahat yan eh. Kaya sinadya ni Kristo na huwag isunod yung the 10th, thou shalt not covet. Kasi yun mismo ang problema ng taong mayaman. Pagiging masakim, mapag-imbot. Kaya nga nung sinabi ni Kristo, ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo, iliquify mo yan, iliquidate mo yan, and then, ibigay mo sa lahat ng mahirap, sumunod ka sa akin. Nalungkot yung mayaman kasi mahal niya yung kayamanan niya. Mapag-imbot siya. Kung sinunod niya yung yun po ay pagsubok dun sa mayaman. Hindi sinasabi ni Kristo na lahat ng mayaman ganun ang gawin. Pero mas maganda kung ginawa nila. Pero hindi yun para sa lahat. Doon lang sa particular na mayaman na yun. Kasi nabasa ni Kristo yung kanyang puso. Ba't siya nagtatanong, paano ako makarating sa langit? Paano ako makamit ang kaligtasan? Ang iniisip niya, economics. Yun ang iniisip ng Hudyo. Economics na makukuha ang kaligtasan, ano ba pwede kong ibigay para ibigay mo sa akin yung gusto ko, which is eternal life. Economics eh. Ganyan mag-isip noon yung even until now, ganyan mag-isip ang mga tao, economics. Itong ibibigay ko sa iyo, ano naman ang balik mo sa akin? Kaya di ba si Pedro, kung tuloy niyo yung basa doon sa Matthew 19 up to Matthew chapter 20, sabi ni Pedro, Panginoon, iniwan na namin ang lahat. Ano ang sa amin ngayon? Ano sagot ni Kristo? Pag sumunod kayo sa akin, magtiis ibig sabihin, magtiis hanggang sa wakas, bibigyan kayo ng, kumbaga, yung inyong reward, yung tiga 100, yung reward, lalo na sa future eternal life. So, ganun mag-isip yung mga tao noon na para bagang ang salvation ay economics. What's in it for me? Ba, ito ibibigay ko sa'yo, anong ibibigay mo sa akin? Ganyan ang tao. Kaya, maging sa biblical theme of salvation, ginagawang negosyo, ginagawang economics yung salvation. Halimbawa, ibibigay ko sa iyo, ganito kalaki, dapat yung balik mo sa akin, ganyan din kalaki. Kaya nga itinuloy yung Matthew chapter 20. Anyway, gustong-gusto kong i-develop yan. Ang ganda kasi niyan, pero hanggang doon lang muna. Medyo mahaba na yung sagot ko. I-develop natin sana yun eh. Kasi yun ang kagandahan ng magkarugtong ng Matthew chapter 19, Matthew chapter 20. Na ang salvation ng Diyos, hindi ayon sa iniisip ng tao economically. Hindi dahil mayaman ka, pwede mong bayaran ng kaligtasan. Kaya si Kristo, kung gusto mong magkamit ng kayamanan sa langit, yung kayamanan mo sa lupa, i-liquidate mo yan, pamigay sa mahirap. At sumunod ka sa akin. Kung sinunod yun ng taong mayaman, naging alagad siya sana ni Kristo. Pero hindi niya sinunod. Kasi nalungkot siya. Kasi ang isipan ng mga Hudyo, the popular beliefs ng mga Hudyo, bukod sa pagmamalaki nila sa kanilang lahi bilang Hudyo, pag Hudyo kang ipinanganak sa laman, ligtas ka na. Ngayon, pag ikaw ay Hudyo na malusog, ay doble ang reward mo. Kasi Hudyo ka na sa laman, ligtas ka na, tapos malusog ka pa, kasi para sa kanila, pag sakitin, sinumpa ng Diyos. Yun ang ginamit ng mga kaibigan ni Job, di ba? Ano ba kasalanan mo, Job? Kaya ka nagkaganyan eh. Yun ang iniisip nila, pag may malubhang karamdaman, sinumpa ng Diyos. So pag Hudyo na, malusog pa, ba doble yung blessing. Lalo na pag Hudyo ka na, malusog ka pa, at mayaman ka pa, triple yung blessing. Ganyan mag-isip ang Hudyo. Kaya nga yung mayaman, nung sinabi ni Kristo na mas mabuti pang isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na makapasok sa langit. Kaya nga sila Pedro at ibang mga alagad nalungkot. Kasi nga popular belief, Hudyo yun, malusog, mayaman pa, hindi makapasok sa langit. Kaya nga nagtanong sila Pedro, paano na kami, Panginoon? Di pumasok ang insecurity ni Pedro. Kasi mahirap na sila. Kung yung mayaman hindi makapasok, paano na kami? Kaya nga, binigyan ng assurance ni Kristo, may reward ka dito hanggang sa eternal life, basta magtapat ka. So, anyway, yung iniisip nga nila, economics eh. Kasi ang isipan nila, mayaman, Hudyo, malusog, dapat ligtas. Bakit sinabi ni Kristo? Mas magaan pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Pedro, paano na kami? What's in it for me? Anong meron kami? Yun. Pragmatics po.
shortcut natin yung mga kuminsan ay nahihirapang intindihin ng iba nating mga kapatid. Yun ho ang pinag-uusapan doon. Anyway, next question, Ali. Eto kasi, naghahanap ako nito. Anak, pakitanggal mo na. Kasi kahapon, nung nagbabasa ako ng mga comments na nagkagulo nga yung ating mga kapatid doon sa ibang nagtatanong, ano ko na yun kumbaga na ipanawagan ko na yun. Pabayaan natin mga kapatid, wag nating, hayaan nyo sila, kung kilala nyo sila makukulit sa iba dito, okay lang. Hanggat hindi sila nangungulit, di sila nanggugulo, walang problema, magtanong sila ng magtanong, no? Yun lang. Nagbasa ko kahapon, may mga tanong doon na hindi, yun nga ang purpose ko kung bakit sana, yung request ko, sa inbox nyo ilagay. Kasi doon, literally, dahil kahapon, kagabi, literal na hinahanap ko lahat. Ang daming comments So, yung iba natatabunan nga. So, may mga tanong doon na nahagip ko about corporation. Pero hindi ko na makita literally. Kaya sabi ko, request ko sana sa inbox. Pero ang nahagip ko doon, yun nga, pinutakti ng mga kapatid. Okay lang yung tanong na yon, okay lang yon. Alam ko naman yung uri ng ganun tanong. Usually yon sa mga offshoot talaga yon. Sa mga reform talaga yon. Yun ang problema lagi ng mga offshoot Yung mga reform, kasama sila sa tinuturing na matitigas ang ulo kasi pinapaliwanagan na Hindi pa rin makinig ng paliwanag paulit-ulit na bumabangon. Pero siyempre, binibigyan ko ng benefit of the doubt yung kapatid natin na nagtanong. Benefit of the doubt kaya entertain ko. Basta, although hindi ko man nahagip yung mismong eksaktong mensahe, pero naintindihan ko doon sa gustong ipaabot na tanong na about corporation, something like that, tinatanong. So, sasagutin natin ito once and for all. Kasi madalas naman ito naming masagot. At isa pa, ito. Hindi ko lang nahagip lang talaga kasi forward yung mga comments May nabanggit doon yung isa nating nanood, ang pagkaalala ko, Joel yung first name Basta may nabanggit siya doon sa sagutan nila ng mga followers din natin na sabi niya, yung tanong ko na ito, takot na takot daw sumagot doon sa kapitulo bersikulo. Kapatid yan, ito magunos daily ho tayo Walang kinatatakutan ang kapitulo bersikulo na tanong lalo na kung sa Biblia at lalo na kung tungkol sa Church ng Seventh-day Adventist. Walang kinatatakutan. Huwag kang magsabi na takot yung kapitulo bersikulo na sumagot. I know for a fact. Okay? Wala silang kinatatakutan dyan. So marahil, hindi ko alam kung anong nangyari doon sa inyo, bakit sabi mo hindi nasagot, pero tiyak ko sinasagot yan. Okay? Wala silang kinatatakutan. Kaya iwasan mo yung ganung salita. At ako naniniwala sa mga ngaral natin, wala akong takot sumagot yan. Maaaring yung iba hindi alam, pero hindi ibig sabihin takot. Huwag ganong salita. Okay? Nakita mo ba? Okay. Pero sasagutin ko na. Pero kung ano yan, bago? Kahapon? Akin na. Hindi ko kasi mahagilap. Pakiabot. Babasahin ko eksakto para i-base natin. Yung tanong yung tanong. Eto. Ayun, galing kay Joel Gabuwat. Okay? Church ba itong korporasyon ng General Conference, Brad Melvin? Yan. Okay, at least nakita ko. Salamat, Mrs. Ano pang mga kasunod dito? Hindi ko makita yung sinasabing kasunod. Pag gano'n? Ito. How can you become a representative ng corporation ng GC, CLC, NPUC, SPUC, hindi ka naman member, Brad Melvin? Member ka ba ng korporasyon ng GC, CLC, NPUC, SPUC, Brad Melvin? Ito pa, magkasunod-sunod. Brad Melvin, ang korporasyon ay isang artificial person or a fictitious person. Now, tanong ko lang, kapag pinaglingkuran mo itong artificial person, tulad sa korporasyon ng General Conference, CLC, NPUC, SPUC, na hindi naman iglesia, sumasamba ka ba? Ka na ba sa Diyos-Diyosan? Ayan, may mga sinasabing artificial, fictitious person na. Ganito yan, itutuwid lang natin ito. Salamat sa tanong, Joel Gabuwat. Ayan. Sinasagot po yan sa kapitulo. Sasagutin ko rin dito sa Reasons of Faith. Salamat sa tanong mo. Ang meaning po kasi ng corporation, hindi nangangahulugang fictitious. Kasi pag fictitious, illegal yan. Fictitious nga Importante dito yung definition of term. Eto, may babasahin ako rito. Pakilagay nga sa screen, Ali. A corporation, about corporation. Eto, once and for all. A corporation is an organization.
usually a group of people or a company authorized by the state to act as a single entity and recognized as such in law for certain purposes. Early incorporated entities were established by charter. Most jurisdictions now allow the creation of new corporations through registration. So ito ang kahulugan ng corporation. Walang sinasabi ritong fictitious. Kasi nga ayon sa batas ito eh. Kaya nga sinasabi rito, ang korporasyon ay isang organisasyon. Usually binubuo ng grupo ng mga tao o ng isang kumpanya na na-authorize ng Estado para gawin yung bilang siyang single entity at kinikilala, recognized as such in law sa batas for certain purposes. Doon sa kumbaga certain na ano ba yung purpose ng corporation na yan. So meaning nakabatas yan, legal yan. Kaya nga nabanggit ko kanina, pag fictitious po, delikado yan. Hindi yan papayagan ng batas kasi fictitious eh. Hindi totoo. Ito pag nagparehistro ka ng corporation, ito corporation lang muna ha, yung definition of term. Baka kasi maligaw yung iba nating mga taga-subaybay no, ng kahulugan. Huwag tayong magbibigay ng kahulugan kung hindi tayo sigurado. Kaya sinasabi rito, most jurisdictions now allow the creation of new corporation through registration. Okay? Kaya nga halimbawa, pag mayroong isang korporasyon na may question, may sumabi, talagang iniimbestigahang mabuti yan, lalo na ng Security and Exchange Commission. Hindi pwedeng palilitawin mong bogus yan. Although may mga nagtatangka dyan, tiyak yan, may mga nagtatangka, pero pag mayroong sabit dyan, mananagot ka talaga sa batas. Kasi kinakailangan kailangan maging maayos ang pagpaparehistro mo niyan. Talagang yung legal aspect, lahat covered yan. Kasi nga, nare-recognize ka bilang isang organisasyon na ikaw ang nagre-represent ng grupo ng tao o ng isang kumpanya. Na ikaw ay pinayagan ng gobyerno para manguna dyan sa itinayong corporation. Ikaw mismo ang naka-front. Yun ang sinasabing corporation. Okay. So, may mga tinatanong siya na member ka ba ng GC Corporation? Kumbaga, member ka ba? Ganito, CLC, NPUC. Yan nga po ang madalas nating sabihin. Yan po ang mga akusasyon, bintang ng mga reform, ng mga offshoot. Kung pinag-aralan nyo lang, mga kaibigan, maging sa mga kapatid, kung ano yung pinagsimula ng mga offshoot, SDARM na tinatawag, doon nagsimula yung matitigas ang ulo doon sa Germany. Kompleto tayo ng detalye dyan. At ginawa lahat ng General Conference, ang lahat ng paraan, para kausapin sila ng maayos. Meron ako minutes. Yun. Meron ako minutes ng pinag-usapan. Kaya maliwanag sa akin yung issue. Nakiusap, pinag-usapang mabuti, pinaliwanag kung bakit hindi agad umaksyon ng time na yun ng GC sa Germany. Kasi dito may nakikitang conflict ng tinatawag na culture. Kasi ang usapin noon, kaya nagkaroon ng unang SDARM, mga offshoot, yung issue about bearing of arms, yung pagdadala ng baril o pag-enroll mo bilang sundalo. Anyway, pinapalawa ko lang muna bago ko diretsahin to ha, kasi kaya ko sinabing matitigas ang ulo, kasi nga kompleto ako ng documents nun, alam ko kung anong nangyari, binasa ko yung pinag-uusapan doon, minutes yun. Kaya alam ko kung anong merong ginawang magandang aksyon ng General Conference para maayos lahat. Nakita natin doon yung problem ng culture when it comes to understanding of military. Sa Germany kasi, ang mamamayan doon, ang isipan kasi agad nila yung pagiging patriotic. Na kapag mayroong digmaang nangyayari, dapat ikaw as a citizen of Germany, ikaw ay German, kailangan magpalista ka, magpatala ka kaagad sa gera para tanda na ikaw ay tunay na. Ano sila mag-isip? Ikaw ay tunay na Germans. Yung kanilang pagiging militaristic. Ganun ang approach ng mga Germans. Noong panahon yun, siyempre, meron tayong mga Seventh-day Adventists doon, ang ginawa kaagad nung leadership doon, pinatala niya yung mga Adventists, which is hindi yun yung tayo ng ating church. Kasi may question dyan. So, kaya nga nagkaroon yun ang simulang kaguluhan. At gumawa ng aksyon ng GC, pinuntahan doon, nakiusap, pakiusapan, bumalik kayo, ganito, ganyan, maayos natin ito sa magandang paraan, meron lang misunderstanding. Hindi talaga sila nagpasakop
Kaya doon nagsimula magtayo sila ng sarili. Yun. Ngayon, kasama yung mga bintang na bintang ng korporasyon na ito. Sa Seventh-day Adventist, ito, linawin natin ha. Gandang tanong. Ang corporation no kasi, ito, ang Seventh-day Adventist Church, hindi corporation. Okay? Pakinggan yung mabuti ito. Ang Seventh-day Adventist Church, hindi corporation. Ang corporation ay yung General Conference. Bakit? Kasi ang General Conference ang naka-front. Sila ang naka-front para gawin yung business ng church. O ngayon mag-isip, anong business ng church? Kung magtatanong tayo ng business ng church, parang bulag tayo sa nangyayari sa business ng church. Ano ang business ng church? Schools, publishing houses, hospitals. Part yan ng gawaing paglilingkod sa Diyos. Yung business at yung sa spiritual. Anyway, yung business na yan, spiritual yan. Babasahin ko po ha. Ito, pakilagay sa screen, Ali. Ito hindi naintindihan ng iba sa atin banat lang ng banat ng corporation. Ngayon, kung itong kapatid nagtatanong, ito yung sagot natin. Okay? Testimonies Volume 7, page 247. Galing kay Ellen White. Ang sabi niya rito, the Lord desires to have men of intelligence connected with His work. Men qualified for various positions of trust in our conferences and institutions. Especially, our consecrated businessmen needed men who will carry the principles of truth into every business transaction. Pakitanggal muna, Ali. So, ang Panginoon mismo ang nagnanais na magkaroon ng mga lalaki sa kanyang iglesia na may talino, mga lalaking kwalipikado sa isang posisyon o katungkulan ng ating mga conferences, ng ating mga institutions, katulad ng publishing houses, ng ating sanitariums, yung ating hospital, especially yung mga businessmen na Adventist na nakatalaga, yun ang kinakailangan ng Panginoon. Mga lalaki at babae na dadalhin yung prinsipyo ng katotohanan sa bawat business transaction. So para magkaroon tayo ng business transaction na hindi labag ayon kay Ellen White, hindi naman natin magawa yan kung walang tinatawag na pagpaparehistro at kung sinong naka-front na company or group of people para maisagawa legally yung business ng church. Sinasimplihan ko po yung paliwanag. Ang dami kasi mga bintang na mga offshoots na ito na walang kapararakan. Di naman makaintindi ng pinag-uusapang legal. So ngayon, para magawa yung business, kinakailangan magparehistro ang General Conference to act corporation. Bilang korporasyon na sila ang naka-front sa gobyerno, sila ang nagparehistro, hindi ang Seventh-day Adventist ang corporation. Ngayon, sabi nila, hindi nakalagay sa form. General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Corporation. Ito ang hindi naintindihan ng mga taong ito. Yung word na corporation, after doon sa word na Seventh-day Adventist, dapat daw church ang nilagay. Hindi corporation. Alam niyo po, yun nga ang sinasabi natin, sa kakulangan ng kaalaman, nasisira talaga ang marami. Yung word na corporation, after the General Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Corporation. Yung word na corporation, kasunod ng Seventh-day Adventist, inherent doon sa form. Meaning to say, nandoon sa form mismo yung corporation. So ang ipinarehistro, hindi ang Seventh-day Adventist Church as a corporation, kundi ang General Conference Corporation. Intindihan na natin. Kaya huwag nating ipilit, member ka ba ng General Conference Corporation, Central Luzon Conference Corporation? No, isang takbo lang natin yan. Ang corporation na yon, ulitin ko ang basa, pakilagay nga uli, Aliyah, para maintindihan ng iba nating mga kapatid ito ha, para pag may nakaharap silang offshoot, ito ang sagot nila. Nakalagay, Aliyah, corporation. A corporation is an organization, usually a group of people or a company authorized by the state to act as a single entity and recognized as such in law for certain purposes. Early incorporated entities were established by charter. Most jurisdictions now allow the creation of new corporations through registration. So yung pakitanggal na Ali, yung korporasyon, isa yung organisasyon
na binubuo nga, usually binubuo ng grupo ng mga tao ng isang kumpanya. Ang church nga, kinakailangan yung business na ito. Hindi tayo pwede magtayo ng hospital. Hindi tayo pwede magtayo ng publishing houses. Paano mo itatayo yung business na yan kung hindi ka magparehistro? So ngayon, hindi kanya-kanya ang pagparehistro dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi kanya-kanya. Iba yung CLC, iba yung NPUC. Dahil yung kabuuan ng church, ang naka-front dyan, General Conference. Kaya sila yung tinuturing na group of people or company na nagre-represent sa church. Sino ang nagre-represent? General Conference Corporation. So kailangan kasi sa gobyerno, iparehistro yan sa Securities and Exchange Commission para magawa mo yung business. Ngayon, binasa nga natin doon sa sinulat ni Ellen White na kinakailangan yung mga matatalino nating kapatid, doon sa Testimonies Volume 7, matalino, may kaalaman, qualified doon sa mga various positions of trust, especially sa ating mga conferences, sa ating mga institutions, yung mga leader na nakatalaga para saan? Sa pagsusulong ng katotohanan ng Diyos sa bawat business transaction. So, kinakailangan ka talagang magparehistro. Dahil magiging labag sa batas. Kita nyo? Pag hindi ka nagparehistro, labag sa batas yan. May hospital ka. may mga publishing houses ka. Tapos ayaw mo magparehistro. Di bogus ka, illegal ka. Sino ngayon ang masama ngayon? Di yung hindi nagparehistro, pero hindi ang Seventh-day Adventist Church ang corporation. Ulitin ko, ang corporation ay General Conference na nagre-represent sa ating church. Ito, historically, background. Ito, binasa na natin sa early writings. Ang title nito, Gospel Order. Okay, ganito. Ang nagsusulong noon na magparehistro tayo, para yung title nun, Gospel Order, ay walang iba kundi sila James White, kasama siya doon, maging sa Ellen White. Tumututol yung mga kapatid kasi daw, pag nagparehistro tayo, mapapasakop tayo sa Babylonians, sa Babylon Principle. Ayaw nga nung maraming mga kapatid. Pero pinaliwanag ang mabuti yung debate na yon, pinaliwanag lalo ni James White, na napakahalaga ng paglilegalize ng ating church. Yun ang punto niya. Kaya kung bakit kailangan magparehistro, para may isa katuparan ng maayos, kaya nga yung gospel order. Kinakailangan yung maayos na organization. At kapag nagtayo ka ng isang organisasyon na nabuo nga noong May 21, 1863, the General Conference was organized that day. May 21, 1863. Ngayon, isinunod doon yung plano na pagpaparehistro para masimulan yung mga business transaction ng church. Ulitin ko, ano yung mga business? Hospital, publishing houses, mga schools. Hindi mo pwedeng itayo ang school. Hindi, religion kami, separate ang church and state. Di ignorante nga sa batas yung nagsasabi ng ganyan. Ignorante kapag hindi ka nagparehistro dahil may business ang church Yun. Ulitin ko, hindi ako galit. Papaliwanag lang Natutuwa nga ako sa tanong dahil para ito doon sa mga kapatid nating hindi alam yung nangyayari. Isa pa, pakilagay nga itong sinabi pa ni Ellen White. Page 147 naman. God designs that our publishing houses shall be successful educating schools, both in business and in spiritual lines. Managers and workers are ever to keep in mind that God requires perfection in all things connected with His service. Ano sabi ni Ellen White? Ang Diyos mismo ang nagdisenyo. Sinong nag-design? Diyos. Na alin? Na yung atin ikang mga publishing houses, yan yung gumagawa ng mga libro na mula sa atin. Nag-imprinta lalo. Alin daw? Shall be successful. Maging matagumpay na mga educating schools. Yung nagbibigay ng tunay na edukasyon. Both. Pag sinabing both, di ba pareho? Both in business and in spiritual lines. So walang masama sa business at sa spiritual lines kasi yun ang panawagan ng Diyos. Kaya ngayong mga managers, yung mga workers natin, mga manggagawa, dapat laging isaisip na ito ang nire-require ng Diyos, perfection sa lahat ng bagay na konektado sa paglilingkod sa Kanya. So yung business, hindi masama. So paano ka mag-business kung hindi ka magparehistro? O ngayon, yung mga binabanggit niyang isa-isa, ligaw,
Anyway, maaring yung kapatid, gusto lang niyang ipalinaw dito. So yun, nilinaw na natin. Yun mismo yung sagot. At hindi takot ang kapitulo dyan na sagutin yan. Simpleng tanong lang yan eh. Pinapatagal lang kasi ng mga offshoot yan eh. Pinapaikot-ikot kasi baka makasila sila ng mga kapatid eh. Baka makadala sila eh. Kaya ito, maliwanag sa writings ni Ellen White, no? Na yung business, nasa church din yan. Ang nagdisenyo, ayon kay Ellen White, hindi ayon kay Brother Melvin, ang nagdisenyo, Diyos. So kaya ang panawagan ng Diyos, yung mga lalaki na qualified sa ganyang business, yung matatalinong Adventist, na siyang uupo sa mga ganyang gawain. So paano mo maipush yung business kung hindi mo iparehistro? Ano ba yung sasagot diyan sa mga publishing house, sa mga hospitals? Yung General Conference. Ngayon, may mga sangay-sangay ngayon. Ayan na ngayon binanggit. CLC, SPUC, so on and so forth. Pero isa lang ang pinagmulan sa GC. Doon lang ang pinagbatayan. Ganun yun. Ngayon, ito. Salamat na lang kay Pastor Gideon Durante kasi nagkaroon ako dito ng kanyang documents patungkol doon sa binabanggit ko doon sa form na inherent. Ito yun ha. Maliliit lang kasi ito eh. Pero ito ang tunay na dokumento. Bagamat photocopy ito. Hindi nyo naman makikita kahit iganyan ko eh. Ito yung form. Ito yung pinarehistro mula sa GC. Okay? Securities and Exchange Commission. Ito yung nakalagay. Whereas, General Conference Corporation of Seventh-day Adventist Corporation. Yun ang sinasabi kong inherent sa form. Dahil blank yan, yung nilagay, General Conference Corporation of Seventh-day Adventist, naka-blank yan, tapos nilagay doon, General Conference Corporation of Seventh-day Adventist, and then, inherent. Ibig sabihin, nasa form na yung corporation, after the word Adventist. Inherent. Nandyan na yon. Hindi mo pwedeng likutin yan at baguhin. Ngayon, yung mga reform, mga offshoot lang ang nagbibigay ng malisya dyan. Binibigyan nila ng malisya yung word na corporation na para bagang Seventh-day Adventist yung corporation. O saan daw tayo member? Member ba tayo sa corporation? Member tayo sa church. Pero dahil sa business transaction, kinakailangan iparehistro yung General Conference Corporation bilang front. Dahil yun ang meaning na binasa natin. Dinefine muna natin yung term. Dinefine. Kasi napaka-importante sa pag-aaral, yung definition of term, then the historical background. Ganon kahalaga ang pag-aaral sa ganitong bagay. So yun yun. So nasagot na natin. So yun mismo ang kahulugan nun. At sinangayunan ni Ellen White. At sinabi ni Ellen White, disenyo ng Diyos yan. Kaya nung una pa hindi pa nakaparehistro ang General Conference tinututulan na ng mga kapatid nun. Isipin nung una pa, ganun na talaga yung isipan ng iba. Ang iniisip nila, ang pinarehistro ang church, hindi ang church. Para magawa ng church ang business, kailangan natin ng ospital. Siyempre, nagsasabi tayo ang bayan ng Diyos, tapos wala tayong sariling paggamutan. Kaya nga, sa ating mga sanitarium, lalo sa ibang bansa, nakikinabang doon yung maraming mga tao. Maraming mga taong nakikinabang, mga kilalang tao sa mundo. Dahil yan ang iglesia ng Panginoon. Doon ang tiwala nila na doon magpagamot. Dahil magaling yung pangangasiwa ng ating mga manggagamot. Bakit? Sabi ni Ellen White, kinakailangan dyan yung mga taong nakatalaga sa Diyos, yung kanilang mga puso't isip sa bawat business transaction. Ngayon, ganito. Kung mayroong mga loko-loko, natural yun kasi sabi ni Kristo sabay natutubo yung panirang damo at yung trigo. Kaya wag lagi nating question bakit kung tunay kayo, bakit maraming loko-lokong mga leader natin? Kita nyo? Sabi ko nga, si Kristo nga, 12 alagad yan nung una, mayroon pang traidor sisisihin ba natin si Kristo? Panginoon, 12 nga lang yung binuo mo, tapos may isa pang Judas. Wala, ano ka pala Panginoon? Di ka marunong magdala ng alagad. Kita nyo? Choice kasi ng tao na magpakaloko-loko. Kung may loko-loko, inaayos yan. Hindi yung pangungunahan natin ng church at idadaldal sa labas, may mga loko-loko dyan na leader. Hindi ganun ang paraan ng church. Hindi ganyan ang paraan ng Panginoon. Inaayos yan sa loob. Kaya yung madalas manira sa ating church, sila talaga nagsushoot off. Lumalabas talaga sila. Yung iba naman, didisiplinahin para lumabas na. Kasi panggulo ka dito sa loob. Ganun yun. So kung may loko-loko, kung may experience kayo na meron kayong hindi magandang karanasan sa iba nating leader, karanasan nyo yan, pero hindi yan ang paraan ng Panginoon. Kung may loko-loko, bahala ang Diyos sumatol, huwag nating unahan ang Diyos. Inuunahan natin ang Panginoon Kaya nga sabi nga ni Pablo,
Sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Yung iba sa atin gusto agad magpaka Martin Luther eh. Kita mo, imbes na maging Martin Luther ang tingin, naging kontrabida tuloy siya. Kasi dapat kumilos tayo ayon sa kilos na gusto ng Panginoon sa iglesia niya. Ganun yon. Kaya ang nakikita ko lang kasi dito sa mga offshoot na ito, sama ng loob. Yun nga ang binabanggit ko sa paano nagsimula yung mga offshoot o reform doon sa Germany, yung SDARM na yan. Kung paano nagsimula, dahil sa sama ng loob. Meron nung dahilan yung pagkasama ng loob ng mga kapatid kasi pinilit sila nung ilang mga leader natin doon sa German Conference, yung mga leader natin doon. Dahil nga, militaristic ang approach. Dinisiplina yun ng church natin, yung mga gumawa ng ganung bagay na meron namang basihan yung sama ng loob ng ibang mga kapatid. So, pinaliwanag yun ng GC, dinisiplina na po namin. Sana bumalik na kayo. Nagpatuloy sila magtayo ng sarili. Ganon yon. So, kung tayo lang ho talaga maging mababang loob, mapagpakumbaba, hindi yung mayayabang, matutol, sabi nga ni Pablo, bayang Israel, suwail, matutol. Inaayos na nga eh. Ganon ang Panginoon pag kumilos, pag inaayos na, sama tayo sa pag-ayos. Kung mayroon kasama ng loob na karanasan sa iba nating kapatid, ayusin natin yan sa maayos na paraan. Hindi yung gagamitin lalo social media, diyan tayo magbabanatan. Nasaan yung karakter ng Panginoon doon? Di ba? Ganun yun. Kaya ako mismo personally, hindi ako sumasali sa mga ganyang banatan dyan sa social media kasi hindi yan ang gusto ng Panginoon. Walang makikitang ugali ni Kristo dyan. Ang mga hindi magandang kumbaga karanasan, hindi pagkakaintindihan, nadadaan yan sa mabuting usapan. Mabuting usapan. Usap lang. Usap lang na maayos. Alam niyo yung 5 minutong pag-uusap, kung tayo magpakumbaba, mahaba na yun yung 5 minutes. Sinabi din niya ni Ellen White yung 5 minutes masyado nang mahaba yun. Kung gustong mag-ayos kayo, madali lang yan. Minsan kasi, sa halip na maayos, nagiging historical ka pa. Ito kasi ang mga nangyari, 1, 2, 3, 4, hindi humaba, ilang oras kayong kwento ng sama ng loob. Pero kung ikaw mismo, alam mo na ang Panginoon ang bahala sa lahat, siya ang hahatol, maging humble ka, okay pa na, I submit. Kung may sama ako ng loob sa'yo, sige, tapusin na natin. Okay na yun. Kaintindihan na tayo. Yan ang tunay na Kristiyano Hindi yung may sama ka lang ng loob, kumbaga, idadamay mo na lahat. May sama ka lang ng loob sa isa, sa dalawa, sa tatlo, idadamay mo na lahat. Hindi ganun ang tamang paglutas sa anumang suliranin. So yun po, kasama sa payo ko ito kasi itong mga usaping itong corporation, pang-offshoot to pang-reform Kaya sabi ko naman, once and for all, sinagot na natin. Okay? Ngayon, yan ang sagot. Yan ang position ng church ngayon, susunod naman dyan, may mga bintang. Sabi, nagagamit daw yung mga business natin sa korupsyon. Yan yung sunod-sunod na bintang. Iba ho kasi yung, alam nyo, yung tagapagsumbong, huwag tayong sumama doon, yung tagapagsumbong araw at gabi. Yung tagapagsumbong, si Satanas, Revelation 12:10, siya yung tagapagsumbong sa ating kapatid araw at gabi sa harapan ng Diyos. Inihagi sa lupa. So wala na tagapagsumbong. Ganyan lagi. Yung lahat ng nagbibigay ng akusasyon, ayaw tumigil. Kabilang po sila sa grupo ni Satanas na tagapagsumbong. Banat ng banat dito, banat ng banat doon. Kasi ang Panginoon dinadaan sa maayos na usapan. At ang Panginoong Hesus lang ang may karapatang magsabi kung sino ang ulupong, kung sino lang yung si Kristo lang yon. Siya nakakabasa ng puso ng tao bigyan natin ng chance yung iba. Huwag tayong manguna. So, yan yung mga karugtong ko rito sa usaping ito. Kasi ito, karamihan dito, galing sa sama ng loob sa church. Again, kung may sama kayo ng loob sa church, pwedeng pag-usapan. Kahit ako, pwede niyong kausapin kung gusto ninyo Papaliwanagan ko kayo sa maayos na paraan. Hindi yung banat tayo ng banat, member ka ba ng GC Corporation? Hindi natin naintindihan yung pinag-uusapan kung gano'n. Yun po yun. So sana, sa puntong ating pinaliwanag, nakuha na po natin. Yun po. At huwag na kayo mag-away-away dyan. Sa comment section, hindi yan ang purpose ng Reasons of Faith, no? Huwag kayo mag-away-away dyan. Kung may tanong kayo, diretsyon sa akin, panawagan ko naman sa mga kapatid, huwag nyong i-block. Huwag nyong pagsabihan. Kung kilala nyo makulit yan, hayaan nyo lang. Akong bahala dyan.
O ngayon, pag nangulit sila rito, wala na silang puwang dito. Pero as long as nagtatanong naman sila ng maayos, welcome mo sila rito. Ganun yun. Ganun yun. Kasi dito, sabi ko, ang malasakit ko para sa higit na nakararami na gustong matuto ng Biblia, sa mga Adventist naman, kasama ang Spirit of Prophecy. Yun ang malasakit ko rito. Wala akong pakialam sa mga nanggugulo. Pag nanggugulo, blot out. Yun ang ibig ko lang sabihin. Okay. So yun po, ang atin nung pagbibigay sa inyo ng atin nung paglilinaw dito sa mga tanong na nandito. So, sa mga kapatid natin na nag-forward ng tanong, baka kasi meron akong natabunan kahit doon sa inbox, pa-remind nyo lang po ako, baka meron akong hindi na sagot doon. Maganda yung ginawa ni Brother Nard sa akin na, kumbaga, pinaalala niya sa akin, bro, pwedeng baka pa-remind lang yung tanong ko na ito, ganito, ganyan. So, okay sa akin yon, welcome yun. Ipaalala nyo rin kasi minsan, yung iba ritong hinahanap ko sa ating comment section, hindi ko makita dahil sa madami ho sila at natatabunan. Kaya mabuti nandyan si Mrs. Naabot sa akin, di nakita ako. At para mas makita ko sa inbox po, ilagay ninyo yung tanong. Okay? So, yun lang ang akin hong gustong sabihin sa huling bahagi ng atin hong tanong. At kami po ay nagpapasalamat sa bumubuo ng Reasons of Faith sa lahat ng ating mga followers na nakita ko. Ako'y natutuwa sa inyo talagang. Kayo po ay natutuwa na sumubaybay lagi sa atin ng programa. At harinawa, i-share nyo mabuti yung ating mga video para may paabot doon sa mga sincere na nag-aaral ng Biblia at ng Spirit of Prophecy sa mga kapatid at maging sa atin pong mga kaibigan. Okay? So, atin pong tapusin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, sinamahan nyo kami sa amin hong ginawang pag-aaral at pagsagot sa mga tanong ng amin hong mga kapatid at mga kaibigan. Harinawa, ang sagot na ito ay nagbigay sa kanila ng katatagan ng isip, kalinawan ng puso, at ng kagulumihanan sa ilang mga bagay na pinag-uusapan sa Biblia at maging sa sulat ng inyong propetisa na si Ginang White. Dalangin namin na ang bawat isa ay magkaroon ng kababaang puso at loob na magpasakop sa nais ninyo at hindi ang sarili laging may taas. Tulungan kami na magpakumbabang patuloy upang kami mabuhay na merong tiyakang paghahanda sa malapit ng pagdating ng inyong bugtong na anak. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa pangalan po ng akin pong nakagapay dito, Princess Alia Sarmiento, ang aking unika iha. At kasama ng aking may bahay na nag-share ng mga video, Made in Sarmiento. At sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na nagbabahagi ng ating mga video, ito po si Brother Melvin Sarmiento, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.